Mula nang ako'y pumasok sa sekta, hindi ako kailanman nag-aral. Ngunit nagtataglay ako ng nakakatakot na kapangyarihan na katumbas ng mga Diyos. Hindi lamang ang aming matandang baka na nagtatanim sa bukirin ay kayang pumatay ng isang grupo ng mga Diyos. Pati na rin ang maliit na itim na aso na nakatali sa pintuan ay kayang magbuga ng espada mula sa kanyang bibig upang labanan ang libu-libong mga demonyo. Pati ang mga inahing manok sa bahay ay mga inapo ng sinaunang Phoenix. Kaya bilang nag-iisang disipulo ng Wujizong, iniisip ng mga hayop na sapat na ang mag-alaga ng baka at manok. Anong klaseng pagsasanay ang kailangan? Ngunit sa oras na ito, ang Wujizong ay tila masigla at masaya. Dahil, ngayon ay araw ng pagtanggap ng bagong mga disipulo tuwing 3 taon. Pero kumpara sa kasiyahan sa 3 tuktok, ang malamig na hangin ay tila napakahiwalay. Nakikita ko lang na may isang tao at isang baka sa paanan ng bundok. Kakaiba, dahil ang lalaking ito ay nakikipag-usap sa baka. Sa oras na iyon, isang binatilyo ang bumaba mula sa malayong daan. Nang makita niya ako, muli siyang nakipag-usap sa lumang baka. Hindi niya maiwasang magmura ang tanga nito. Talaga bang naniniwala siyang espiritu ang baka? Ilang kabataan na ang nandito sa harap ko. Sinabi sa akin ni kapatid Chen na ipaalam sa iyo. Malapit nang magsimula ang malaking pagtanggap. Ang pagbulusok ng King Feng ay hindi isang araw o 2 araw na bagay. Isang disipulo lang naman talaga. Ngunit sinasakop ang buong bundok ng mga yaman sa pagsasanay. Talagang hindi na makatiis ang mga pinuno ng bawat tuktok. Kaya't sabay-sabay silang naghanap sa pinuno. Hiling na pagsasama. Pinilit ang Panginoon ng malamig na hangin. Walang magawa, naglagay siya ng isang sugal. Hindi lang niya kailangang makakuha ng mga disipulo sa bagong hangin. Kundi kailangan din niyang makapasok sa top 1-0 sa bagong paligsahan. Kung hindi, papayag siyang pagsamahin sa ibang hangin. Sa oras na ito, wala akong magawa kundi tumango ng walang magawa bilang isang taong nakalampas sa panahon. Ngunit na-activate nito ang espesyal na sistema para sa pag-aalaga ng alagang hayop. Matagal na akong nag-aalaga ng walang kontrol. Katatapos ko lang mag-alaga ng aso nitong nakaraang araw. Sa mata ng mga kapwa ko tagapagturo. Sa tingin ko ay talagang walang pag-asa. Pagkatapos ay niyayakap ko si Black. At binabantaan sila o Huang Yu, ang master, na wala siya rito. Maghahanap ako ng isang disipulo para sa master. Walang anuman, huwag kang maglakad-lakad ng walang dahilan. Samantala, sa itaas ng plaza, tiningnan ng 3 pinuno ang bakanting upuan sa tabi. Nagtanong si King Feng. Bumalik na ba ang pinuno? Sumagot ang katabing tagapangalaga, hindi pa. Ngunit sinabi ng punong guro. Si Chen Pingping ang responsable sa pagkuha ng mga disipulo ni King Feng. Yung taong nag-alaga ng baka ng 3 taon. Nagtitigan ang 3 pinuno ng pulo at hindi mapigilang matawa. Kasabay ng pagpasok ko, nagsimula ang isang mainit na pagtanggap sa ibaba ng plaza. Wow, sino yung nakatatandang kapatid na ito? Ang gwapo niya talaga. Sa panahong ito, ang tagapangasiwa ay nakatingin sa akin ng nakasimangot. Kaganapan ng pagtanggap sa sekta ni Ginoong Chen. Hindi ba hindi akma na may dalang aso? Nag-alaga ng baka ng 3 taon. Kailangan bang mag-alaga ng aso ng 3 taon? Walang masabi ang iba pang 3 pinuno ng tuktok. Ngunit sa ganitong paraan, hindi naman masama. Ang kilos na ito ay sumisira sa imahe ng King Feng. Sa ganitong paraan, walang magkakaroon ng lakas ng loob na pumasok sa King Feng. Nangyari iyon noong panahong iyon. Napilitang magsanib ang King Feng. Simulan na, sabi ng Panginoon ng Julie ng malamig. Nakita kong naglakad ng walang magawa ang tagapangasiwa. Nang mga sandaling iyon, tumingin sa akin ang Panginoon ng Yelo. Tinanong niya, hindi ko alam, si Ginoong Chen. Ilang tao ang balak mong kunin sa pagkakataong ito? Sumagot ako, sinabi ng aking guro. Mag-hire ka ng isa, sapat na iyon. Walang pakialam siya kung sobra. Wala rin siyang oras para dyan. 3 taon na akong nag-aaral. Hindi ako tinuruan ng guro ko kung paano mag-aral. Palagi lang akong pinabayaan. Sa salin ng guro ko, basta maganda ang itsura, ayos na. Anong klaseng pagsasanay pa ang kailangan? Nang tumunog ang kampana ng tagapangasiwa, biglang tahimik ang buong paligid. Nagsimula na ang seremonya ng pagkuha sa Wuji Sect. Sa isang pagpapakilala ng tagapangasiwa, nakapagbigay ito ng maraming usapan sa mga tao sa ibaba. Ngunit tanging si Guang Xiaoyu sa sulok ang nahulog sa pag-iisip. Hindi siya karaniwang dalaga. Sa likod ng kanyang batang mukha, nagtatago ng pusong nag-ara ng 10,000 taon. Siya ay isang walang kapantay na Diyos ng demonyo sa itaas ng 9 na langit. Ngunit kalaunan ay nagtaksil ang kanyang mga disipulo. Sa kanyang pagbagsak, isang piraso ng kanyang kaluluwa ang nahulog sa reinkarnasyon. Ang Diyos ng demonyo ay muling isinilang. Nagpasya siyang maghanap ng maliit na sekta upang tahimik na mag-aral. Kapag naibalik ang lakas, babalik siya sa itaas ng 9 na langit. Habang nag-iisip, ang 3 tuktok ay nakapili na ng kanilang paboritong mahuhusay na disipulo. At sa plaza, naiwan na lang si Guang Xiaoyu. Medyo nalilito siya. Iniisip niya kung bakit biglang nawala ang mga tao. Sa puntong iyon, ngumiti si Julie Feng Master at nagsabi kay Chen Shizhu. Ito ay ibigay na sa iyo. Bilisan mo na at kunin ito. Sumang-ayon ang ibang 2 pinuno.
Mahigit 200 bagong estudyante. Ngayon, isa na lang ang natitirang may mababang kakayahan. Parang walang masama kung ibigay ito kay King Feng. Nang mga oras na iyon, si Xiaoyu ay litong-lito. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Iniwan na ako ni Sanfeng. Sinasabi pa na mahina ang aking kakayahan. Ay naku, talagang isang grupo ng mga walang kaalaman na maliit na monghe. Ngunit ako sa tabi ay ngumiti at sinabi, mahina ang kakayahan, bakit kailangan mag-alala? Mayroon namang nakatatandang kapatid. Basta't makakuha ng isang disipulo, ayos na. Hindi mahalaga kung sino siya. Ako lang ang nakakita na tumayo ako at lumapit sa kanya. Ngumingiti at tanong, gusto mo bang pumasok sa aking malinis na hangin? Mayroon pa ba akong pagpipilian? Si Xiaoyu lang ang tumingin sa kanya ng may pagdududa. Kawalang hiyang munting monghe. Sobrang arugante, akala mo hindi kanya kayang pagtanggihan. Naalala ko yung 3 pinuno ng pik kanina. Yung may pagdududa na ekspresyon at tono. Si Guang Xiaoyu ay talagang galit na galit. Ang dakilang Demon Emperor ay pinabayaan pa. Ngayon ay napilitang pumasok sa ganitong disyerto na King Feng. Kailangan pang harapin ang isang nakakaalaga ng aso na kapatid. Unti-unting bumabagsak ang pananaw ni Guang Xiaoyu sa mundo. Sa oras na ito, naglalakad ako sa unahan na nagsasalita na ang King Feng ay hindi ganoon karaming mga alituntunin. Hindi ko rin alam kung anong antas siguro Wen Yuking. Ako lang ang disipulo niya. Ngayon, nandito ka na. At saka, abala talaga ang ating guro. Wala siyang oras para turuan ka ng pagsasanay. Kahit na bumalik siya, huwag mo siyang istorbohin. Kung may tanong ka, ako na lang ang lapitan mo. Sa oras na ito, si Guang Xiaoyu ay may mukha na puno ng kawalang pag-asa. Bakit naman ako ganito kamalas? Nahirapan akong muling ipanganak. Nakatagpo pa ako ng ganitong kapatid na guro. Sige na, sige na. Bilang isang makapangyarihang demonyo, hindi ko kailangan ng ibang tao para magturo sa akin. Nandito ang kwarto mo. Ayusin mo na lang ito. May kailangan na akong gawin ngayon. Pagkatapos ay niyayakap ko ang maliit na itim na aso at umalis na. Habang nasa likuran, ang maliit na si Yu ay nakakunot ang noo. Nagtataka sa loob, bakit kaya ang bigat ng aura ni Kuya? Na walang bakas ng espiritual na pag-unlad. Dahil sa curiosity na ito, maingat na sumunod si Guang Xiaoyu. Nang makita niya akong naghugas ng isang matandang dilaw na baka sa maliit na sapa. Naghahalaman pa siya ng baka. Nakatitig na lang si Xiaoyu. Ay naku, Diyos ko. Anong klaseng napakagaling na nakatatandang kapatid ito? Hindi nakakapagtaka na wala siyang kahit anong alo ng pagsasanay sa katawan. Sobrang mababa ng kakayahan. Walang paraan para makalabas sa chismis. Kaya't nagpa siya na lang siyang sumuko. Mahinang napahinga si Guang Xiaoyu. Hindi na tumingin. Sikat na ang araw. Bumangon ang lahat ng bagay. Sa madaling araw, sa paanan ng bundok may isang tao, isang baka at isang aso. Nag-uusap ng walang tigil. Nilingon ng baka ang mata. Ang aso ay tumatahol ng wagas. Ang tanawin ay talagang kaaya-aya. Sabihin mo, kailan ba talaga babalik ang guro? Napakahina ng kakayahan ng nakababatang disipulo. Makakapasok ba siya sa top 10 ng bagong paligsahan? Sa mga sandaling iyon, biglang nagbigay ng abiso ang sistema. Naabot na ang bilang ng mga araw ng pag-aalaga ng 1,000 araw. Makakamit ang 20 taon ng pundasyon sa kasanayan sa espada. Tataas ang kakayahang umintindi ng 30. Mayroong gantimpalang 20 piraso ng 3 A-grade na espiritual na gamot. Tataas din ang antas ng pag-aalaga sa 3 level. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang diwa ng espada ay sumisiksik mula sa aking katawan. At ang eksenang ito ay napansin ni Guang Xiaoyu na dumadaan. Siya ay biglang napatigil. Nagulat siya sa kanyang isip. Ano nang nangyari, kanina ay parang diwa ng espada. Pero hindi ba siya isang nalulumbay na mortal? Si Guang Xiaoyu ay nakakunot ang noo. Sa susunod na sandali, nawala ang diwa ng espada. Ilusyon, tiyak na ilusyon. Si Guang Xiaoyu ay lihim na huminga ng maluwag. Isang dakilang demonyo. Paano naman mangyayari yon? Narinig ko ang mga hakbang sa likod ko. Di ko napigilang lumingon. Ay, si junior sister pala. Kumusta ang tulog mo kagabi? Salamat sa pag-aalala, senior brother. Hindi ko alam kung kailan babalik ang ating guro. Tanong ni Xiaoyu. Gusto kong mag-ensayo ng katawan. Pero kailangan may nagbabantay sa tabi. Ganito ang kapalaran ng may mababang kakayahan. Naiintindihan ko na, biglang lumiwanag ang isip ko. Ipinaprepare ko na ito para sa iyo, kapatid. Pagkalipas ng kaunti, dinala ko siya sa likod ng bundok. Nakita ang mga espiritual na gamot na masikip sa taniman. Si Xiaoyu ay biglang nabulag sa gulat. Sa ganitong sirang bundok, ay nakakagulat na nakatanim ng napakaraming espiritual na gamot. Ang galing naman. Siguro ay tumagal ng kalahating oras. Nakakuha ako ng mahigit 30 iba't ibang espiritual na gamot. Pagkatapos, kumuha ako ng isang balde ng tubig. At inilagay ang lahat ng gamot dito. Hindi nagtagal. Ang malakas na espiritu ay naglalabasan sa hangin. At nang bumaba ang ulan, nararamdaman ang init na parang apoy. Parang nahulog ka sa isang apoy na hukay. Agad niyang pinapaandar ang kanyang dantyan para sumipsip ng espiritu. Pero dahil sobrang lakas ng gamot, nagsisimula ng kumulo ang balde.
Mga 2 minuto lang. Hindi na niya kayang tiisin ang tunog. Nanginginig na tinatawag ang kanyang nakatatandang kapatid. Agad na lumabo ang kanyang kamalayan. Ganoon din ang kanyang paningin. Sa gitna ng kalituhan, nakita lang niya akong lumalapit. Sobrang pangit ng posisyon na ito. Hindi kayang tiisin ang 37 uri ng espiritual na gamot. Sinabi ng guro na gumamit siya ng mahigit 100 uri ng espiritual na gamot sa kanyang pag-aalaga sa katawan. Agad akong umupo ng nakabaluktot. Pinasok ang mga kamay sa balde. Kasama ang tao at ang balde sa proseso ng pag-aalaga. Tumulong kay Guang Xiaoyu na sumipsip ng bisa ng gamot. Nang magising si Guang Xiaoyu, araw na ng trabaho. Naramdaman niyang komportable ang buong katawan niya. Ang mga braso at binti ay puno pa ng lakas. Parang nakapagtipon ng maraming espiritu sa iyong tiyan. Mukhang maganda naman. Sinuri ko na ang iyong katawan. Hindi sapat ang lakas ng iyong mga meridian. Napakaliit din ng iyong tiyan. Magpapaayos tayo ulit mamaya. O bukas. Dito, kumuha ako ng ilang piraso ng espiritual na gamot. Sinabi kong tinawag ako ng punong guro. Kaya, kapatid na babae, maaari mo ba akong tulungan na pakainin ang matandang baka? Nang pakainin ang baka, bigla na lang nagalit si Xiaoyu. Ako, ang dakilang emperador ng mga demonyo, ay pakakainin ang baka. Anong kalokohan ito? Hindi na naghintay ng pagtanggi. Ibinaba ko ang lunas at umalis. Iniwan si Guang Xiaoyu na nag-iisa sa hangin na magulo. Sa tuktok ng Guji Sect. Ang kasalukuyang lider na si Baili Jayansan ay nakatayo. Na nakatanaw sa mga bundok at ilog. Hindi nagtagal. Narinig ang aking boses mula sa likuran. Nakita ko na ang Pangulo. Sin Shichai, dumating ka na rin. Baili Jayansan tumingin pabalik at ngumingiti. Sa bagong paligsahan sa loob ng 6 na buwan. May tiwala ka ba na kaya mong ipakita kay Master? Ako'y nakasimangot na sagot. Ito'y isang tanong na halata namang alam na. Isang pawang-pawang na sagot. Ano ang kakayahan ni Wang Xiaoyu? Siguro alam ng buong sekta. Maliwanag ang sagot. Ngumiti si Baili Jayansan kung iisipin. 3 taon nang itinuro sa iyo ni Guru Chen. Yung mga kabataan na sabay mong pumasok 3 taon na ang nakalipas. Ngayon ay pumasok na sa Realm of Souls. Sa pang-araw-araw, kahit na medyo abala si Junior Sister Wen, hindi rin naman ako naging masigasig sa iyong pag-aayuno. Pero nitong 3 taon, naging tamad ka. Wala ka namang masyadong hinihingi sa sarili mo. Pwede na bang tawaging kapabayaan iyon? Kailan ka pa tinuruan ng master ko tungkol sa pag-aayuno? Pakiramdam ko ay naagrabyado ako. Pero ayoko nang magpaliwanag. Pero kailangang aminin ko. Sa ilang aspeto, talagang mabait sa akin ang guro niya. Naalala ko, 2 taon na ang nakalipas. Pumunta si Wen Yuqin para humingi ng paliwanag. Sa huli, nagbayad si Sanfeng ng maraming espiritual na gamot, mga elixir at iba pa. Lahat ay ibinigay sa akin. Ang pinaka hindi ka panipaniwala ay, nagpahinga ako ng 3 taon sa King Feng na may baka. Kahit si Wen Yuqin ay hindi nagsabing itinatakwil ako sa pagtuturo. Ngumingiti akong tumugon. Tiyak na magpapakasipag ako sa pag-aaral. Sa kabilang bahagi ng burol, may isang tao, isang baka, at isang aso. Yung baka ay yung luma ng dilaw na baka. Yung aso ay yung maliit na itim na aso. Pero ang taong ito ay hindi na ako. Sa halip, mukha siyang galit na si Guang Xiaoyu. Paulit-ulit niyang pinakain si Old Yellow Cow. Pero hindi siya pinapansin ng matandang baka. Binilinan kitang mabuti, binilinan kitang mabuti. Pero parang hindi mo siya pinapansin. Galit na galit si Guang Xiaoyu, nakagat ang ngipin. Hinila ang manggas niya, handang saktan siya. Pero biglang pinakawalan siya ng matandang baka ng malakas na sipa. Bigla siyang naitapon palayo. Nang makabangon si Guang Xiaoyu, agad siyang nalito. Sa mga sandaling iyon, narinig mula sa malayo ang aking boses, hindi mo siya kayang talunin. Mabilis na inayos ni Guang Xiaoyu ang kanyang damit. Nagpakita ng ngiti kahit napilit. Walang palamuti. Dapat may malawak na pananaw at malaking dignidad. Paano ko kaya makikipagtalo sa isang baka? Ngumingiti lang ako nang hindi nagsasalita. Kinuha ko ang espiritual na gamot mula sa kanyang kamay. Yung matandang asong baka ay nakanganga. Masaya nitong kinain. Sa paningin nito, si Xiaoyu ay biglang naging mas kalmado. Kuya, madalas ka bang gumagamit ng espiritual na gamot para alagaan? Tinanong ni Xiaoyu nang may curiosity. Walang pakialam. May sasabihin ako sa'yo. Sobrang hina ng talento mo. Kaya kailangang mag-ingat ng sobra sa proseso ng pagpapalakas ng katawan. Mamaya gagawa si kuya ng isang plano para sa'yo. Anong plano? Si Guang Xiaoyu ay puno ng kuryosidad. Siyempre, palalalimin natin ang pagsasanay sa pagpapalakas ng katawan. Kahit na mahina ang talento, may mga espiritual na gamot ang senior brother mo. Kung hindi maganda ang meridian, gamitin ang espiritual na gamot para palawakin ito. Kung hindi sapat ang dantian, gamitin ang espiritual na gamot para buksan ang Qingfeng Mountain. Walang masyadong bagay. Tanging ang mga espiritual na gamot ang napakarami. Nakapagpasya na ako. Ano man ang mangyari, kailangan kong itaas ang antas ni Guang Xiaoyu. Sa unang pagkakataon, gumamit ako ng 37 na piraso ng espiritual na gamot. Sa pangalawang pagkakataon, dapat talagang dagdagan ang dami.
Ngunit sa tingin ko, ang kakayahan ng katawan ni Guang Xiaoyu, malayo pa rin sa target. Isang buwan ay mabilis na lumipas. Si Xiaoyu lang ang nagsusumikap ng walang humpay. Naipon ang 5 beses na paglinang ng katawan. Gumamit ng 437 na halamang gamot. Sa wakas ay napataas ang lakas ng meridian. Nabuksan din ang maraming enerhiya sa dantian. Ang pag-ikot ng 10 linggong ay umabot na sa 300 beses. Ang sama-sama. Paano na ngayon? Nakakunot ang noo ko. Nagsasalita ng mag-isa. 300 beses na akong nagkamali. Biglang nag-ipon ang maliit na mukha ni Xiaoyu. Alam mo ba, 100,000 taon na ang nakalipas. Nang siya ay unang nagsimula sa pag-aaral. Bago pa lang, umikot na siya ng higit sa 280 beses. Tinitingnan niya ako na puno ng kalungkutan. Gusto sana niyang sabihin na ang pag-ikot ng mundo ay hindi makakapagdesisyon ng lahat. Kung mahina ang talento, huli pa rin ang lahat. Kuya, magpapasok ka pa ba ng isang bagong disipulo? O kaya isang bagong sis? Si Wang Xiaoyu ay naglalakad sa bingit ng pagkaputol. Sobrang pagod na siya. Ngunit bumiti ako at sinabi. May isang tao na tinatawag na Zhu Wushu ang nakinuha ng Julie Feng. Tara, tingnan natin ang nakatatandang kapatid. Iyan ay isang pagkakaisa. Alam ko na sa aking pinong at perpektong pisngi, ay makikita ang walang pakialam na ekspresyon. Parang hindi ko alam kung ano ang pagkakaisa. At tila hindi ko naman ito pinapansin. Naiintindihan ni Wang Xiaoyu. Ang nakababahalang kapatid na lalaki ay hindi makapag-aral. Kaya't inilagay niya ang lahat ng pag-asa. Sa kanya, hindi niya maiwasang maantig. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa Julie Peak. Tumingin si Zhu Wushuang sa dalawang papalapit. May kaunti siyang kaalaman tungkol sa akin. Hindi mapigilan ang kanyang pagmamaliit sa sarili. Tungkol kay Guang Xiaoyu. Yung batang babae na sobrang hina ng talento, di ba? Isa na araw-araw nag-aalaga ng baka at aso. Yung isa naman sobrang hina ng talento hanggang sa pinakaibaba. Nung nagsama sila, tunay ngang swak na swak. Sabi ni Zhu Wushuang na may pagmamaliit. May kailangan ka ba bago ka pumasok sa poyang? Ilang beses na umiikot ang mga bituin. Agad akong nagtanong. Si Zhu Wushuang ay tumawa ng malamig. Ikaw ba ang nagtatanong? O para sa kanya? Biglang nagalit si Guang Xiaoyu. Agad kong pinigilan siya. Maraming beses na sumagot si Zhu Wushuang na may pagmamalaki. Hindi ko napigilan ang pagtawa ni Guang Xiaoyu. Ngunit ako'y nagulat saglit. Ganito kapangit. Matapos makuha ang sagot. Walang dahilan ang dalawa para magtagal pa. Sa dalisdis ng bundok sa Kingsong, hinila ko ang matandang baka. Sinasabi mo na ngayon ay susubukan mo ang matandang baka. Titingnan ko kung gaano kalakas ka. Nagtaka ang matandang baka. May mukha ng hindi pagkasatisfied. Tungkol sa pagsasanay ng nakatatandang kapatid. Maaari kong gawin ito mag-isa. Tumingin si Xiaoyu sa akin ng may pagdududa. Nagmumukha akong nag-aalala kahit naabala ang guro. Wala nang oras para turuan ka sa pagsasanay. Ngunit nandyan pa ang nakatatandang kapatid. At saka, napakababa ng iyong kakayahan. Kaya mo bang mag-isa sa pagsasanay? Hindi ako mahina ang kakayahan. Si Xiaoyu ay talagang nagagalit. Talagang matigas ang ulo ng junior sister. Sige na, sabi ko na may ngiti. Sige, umalis ka na. Kung may problema, bumalik ka at magtanong sa akin. May isang matandang baka na humuhuni. Ang maliit na itim na aso ay patuloy na maingay. Si Guang Xiaoyu ay nagmamadaling umalis na puno ng kasiyahan. Sa loob ng silid, sinimula ni Guang Xiaoyu ang pag-ikot ng siyam na pagliko ng mahiwagang kapangyarihan. Ang pamamaraang ito ay napakalakas. Napakamakapangyarihan. Mayroon pang kahulugan ng pagsipsip ng kaluluwa. Kung may kaunting pagkakamali, agad kang malulugmok sa isang lugar na walang pag-asa. Talagang napakadelikado. Kaya nga si Guang Xiaoyu, isang demonyong emperador na muling isinilang, ay pumili ng ganitong nakakatakot na paraan ng pagsasanay. Kung ibang tao, siguradong mag-iisip ng mabuti bago pumasok dito. Ngunit ang Demon Emperor ay hindi na ang dating Demon Emperor. Sa kanyang muling pagsilang, siya ay isang mahina at maliit na batang babae. Mahina ang kanyang kakayahan sa pagsasanay. Nagsisimula pa lamang ang lahat sa kanyang dantian, katawan at kaluluwa. Malayo pa sa mga kinakailangan ng 9 Transformations Demon God Technique. Ngunit pilit na nag-aaral. Tiyak na magdudulot ito ng matinding backlash. Sa labas ng pinto, nagulat ako. Parang isang araw na tumalbog, mabilis akong pumasok. Sobrang padalos-dalos. Pagkatapos ng light Xiaoyu na magising, ito na ang ikatlong araw. Maputla ang mukha niya na parang papel. Namumula ang labi. Walang lakas ang buong katawan. Tumingin sa akin na nakasandal at natutulog sa tabi. Mahina siyang tumawag ng Shiksyong. Bigla akong nagising mula sa aking panaginip. Nang magising siya, umuwol siya ng uhum. Ang boses niya ay mahina na parang insekto. At muling sinabi, Shiksyong. Nagugutom ako, nagkamali ako. Nagkamali, ang siyam na pagliko ng Diablo ay talagang nakakatakot. Mukhang kailangan pang maghintay ng pagsabog ng araw bago makapag-aral. Si Xiaoyu ay nag-iisip na may takot pa rin. Pumasok ako na may dalang isang mangkok ng puting lugaw. Nakangiti akong nagsabi na ang kakayahan ay hindi nangangahulugang anuman.
Basta't ikaw ay handang magsikap. Huwag sumuko at huwag matakot sa hinaharap. Mula noon hanggang ngayon, maraming tao ang nagtagumpay sa huli. Maraming salamat sa iyong pagtuturo, kuya. Kaunting kagat lang si Guang Xiaoyu. Nang may malabo niyang tanong sa kuya, may mga kung anong mga pamamaraan ba ang iniwan ang ating master. Sa likod ng bundok ng King Feng, may isang maliit na kuweba. Nakalagay dito ang maraming mga armas at mga pamamaraan. Sandali, si Guang Xiaoyu ay labis na nagulat. Akala niya na ang King Feng ay isang bundok lang na walang laman. Walang anuman. Saan ko akalaing magkakaroon ako ng ganitong lalim? Biglang sigaw ni Kuya Guang Xiaoyu. Nandito ako. Kung malaman ng aming master ang aming ginawa, baka magdulot ito ng masamang epekto. Nag-alala si Guang Xiaoyu. Siyempre, siya ay nasa proseso pa ng paglaki. Ang tahimik na pagsasanay ang tunay na prinsipyo. Umiti ako bilang tugon. Huwag matakot, lahat ng mga teknik at armas ay akin. Si Guang Xiaoyu ay bahagyang bumuka ang bibig, na may mukha ng pagkabigla. Isang nakabagsak na kapatid na lalaki. Hindi lang siya tinamaan ng maraming espiritual na gamot, kundi nagtipon din ng maraming teknik at armas. Talagang ito ay simpleng tao lamang. Hindi maiwasang magduda si Xiaoyu. Kung sinadyang itinago ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang lakas. Hay, mukha ng demonyo. Matagal nang naghahanap si Xiaoyu. At napansin ang isang pamamaraan ng pagsasanay na isang enerhiya, 3 kalinisan. Sa katunayan, hindi ito maaaring ituring na simpleng teknik lamang. Ito ay nakatuon sa direksyon ng mga supernatural na kakayahan. Siya ay nagbukas-bukas ng mga pahina. Habang tumitingin, lalo niyang naramdaman na napakalalim ng pamamaraan na ito. Ang masamang kapalaran ay nagiging espiritu, ang isip ay tahimik at ang katawan ay pinalalayas ang mga espiritu. Isang hininga na nagiging 3 kalinisan. Hindi niya namamalayan. Si Guang Xiaoyu ay pumasok sa estado ng pagninilay. Nang siya ay magising, 2 oras na ang lumipas. Wala na akong nakitang anino sa loob ng kuweba. Nagmumukha siyang masaya. Ikaw ang pinili niya. Pagkatapos niyang piliin ang iyong kasanayan. Nagsimula siyang maingat na suriin ang mga koleksyon sa loob ng kuweba. Hindi maiwasang mamangha siya sa galing ng kanyang nakatatandang kapatid. Bilang isang mortal, kaya niyang mangolekta ng ganito karaming bagay. Sa tuktok ng burol, masinop kong inukit ang isang patpat na espada. Nakatuon akong nag-ehersisyo ng mga batayang teknik ng espada. Simple mga galaw, sa aking mga kamay. Ngunit lumilipad ang diwa ng espada na tila likha ng kalikasan. Sa pagitan ng katahimikan at galaw, ang diwa ng daan ay lumilikha ng mga alon. Mga alon na naglalakbay. Dito ay ang sukdulan ng batayang espada. Habang naglalakad si Xiaoyu, nasaksihan niya ito. Agad siyang nabulagta. Isa na namang diwa ng espada. Nagtatago ng kakayahan ang nakatatandang kapatid. Ngunit wala naman siyang anumang pagbabago sa antas. Ano bang nangyayari? Nakita ba ng imperyo ko ang mali? Pero ako ang dakilang Diyos ng Salamangka. Paano ako magkakamali? Siguro ang aking nakatatandang kapatid ay may katawan ng espada. Nasa kabila nito, kaya pa rin niyang magpamalas ng diwa ng espada. Ganito ang paliwanag. Para mapaniwala siya ng buong puso. Pumili na ako, tinanong ko ang aking guro. Isang hininga, naging 3 malinaw. Kinuha ni Xiaoyu ang kanyang kasanayan. Sikaping suriin ang aking nakatatandang kapatid. Maganda ito. Ngumiti ako. Sinabi kong ang pagsasanay ay umabot sa matinding talino. Maaari kong iguhit ang 3 Diyos. Maaari pang itago ang ibang mga paraan. May malalim na kahulugan ang mga salitang ito. Hindi ko alam kung maunawaan ba ito ni Guang Xiaoyu. Tumango si Guang Xiaoyu bilang pagsang-ayon. Tumingin siya sa matandang baka sa tabi. At muling tumingin sa malapit na naglalaro na itim na aso. Hindi nakatiis at sinabi, kapatid na guro. Sa totoo lang, hindi mahirap ang pagsasanay. Pwede namang mag-alaga ng baka at aso. Pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mong pag-aaral. Tahimik siyang nagmumuni-muni sa loob. Nagulat ako. Sisi, kuya. Yung mga espiritu mong gamot at elixir at mga sandata galing saan? Labis ang curiosity ni Xiaoyu. Yung sagot na ibinigay ng master ay hindi pwedeng talunin. Mabilis ang panahon. Lumipas ang mahigit kalahating buwan. Sa wakas, nakapasok si Guang sa kalagayan ng pabuyang. Nagnanais na subukan ang 9 Revolutions Demon God Technique. Nag-aatubili ng ilang araw. Sa huli, nagpasya siyang magpatuloy sa pag-aaral. Sa labas ng pinto, mahigpit kong yayakap si Little Black Dog. Takpan mo ang kanyang bibig. Tahimik na nakatingin sa kwarto ni Guang Xiaoyu. Malinaw na mararamdaman. Ang nakakatakot na alon na muling lumitaw. Sa huli, pinili pa rin ng junior sister ang daang iyon. Ayos lang, may kanya-kanyang hangarin ang bawat isa. Hindi maaring pilitin. Ang maihawak ng espada ay hindi laging papatay. Ang mga handang pumatay ay kadalasang nakatago ng mas malalim. Ito ay isang daan ng demonyo. Isang uri rin ng pagsasanay. Naiintindihan ko na ito. Ipinapasa ko ang aking mga pagnanasa. Ibinaba ko ang aking ulo. Umiti ako at sinabi na huwag nang tawagin. Agad na tumahimik ang maliit na itim na aso. Hindi nagtagal. Lalong lumalakas ang masamang enerhiya sa silid. Agad akong lumapit.
Nagkalat ako ng ilang piraso ng merienda. Nagsimula akong ayusin ang mga ritual. Ilang oras ang lumipas. Natapos ang pagsasanay. Si Xiaoyu ay umakyat mula sa unang antas ng poyang patungo sa ikatlong antas. Ang bilis ay nakakabighani. Hindi mapigilan ang pagtibok ng mata ko. Kumusta ang pakiramdam? Pakiramdam ko ay nakalampas na, maganda naman. Ngumiti ako at sinabi, ibibigay ko sa iyo itong kahoy na espada. Mula ngayon, maliban na lang kung may buhay na nakataya, hindi ka maaaring gumamit ng totoong armas. Maliban kung makuha ang aking pahintulot. Tumayo ako at hindi naghintay ng sagot mula kay Guang Xiaoyu. At sinabi pa na mayroong 4 na tuktok na disipulo na nagtipon. Pumunta ka rin at tingnan. At makipagkaibigan ng kaunti. Ang kahoy na espada na ito ay hindi karaniwang espada. Ang dahilan kung bakit ito ibinigay kay Guang Xiaoyu ay upang matutunan niyang magpigil sa sarili. Natatakot lang si Guang Xiaoyu na hindi niya maintindihan ang kanyang mabuting hangarin. Ito ay kahoy na espada, walang talim. Gusto sanang umiyak ni Guang Xiaoyu, ngunit walang luha. Espada na nasa antas ng maliit na tagumpay. Kahit walang talim ang espada, ngunit nasa puso ito. Espada na nasa antas ng malaking tagumpay. Walang espada sa kamay. Ang espada ay nasa puso. Kaya ang kahoy na espada ay espada rin. Ngumingiti ako ng bahagya. Ipinaliwanag ko, dagdag pa. Ang kahoy na espada ko ay hindi basta-basta. Parang totoo ang sinasabi mo, ha? Ha, pati ikaw ay sumuko na sa pag-aaral. At hindi na pwedeng makialam sa iba, hindi pwede. Ang lokal na nakatatandang kapatid ay hindi maaaring isang karaniwang tao. Si Guang Xiaoyu ay nagpasya na. Ang sikat ng araw ay tumindig. Kinuha ang kahoy na espada at umalis. Guro, ang ating maliit na nakababatang kapatid ay hindi basta-basta. Sabi ko na may panghihinayang. Sa napakalawak na mundo, maraming mga tagapagsanay. Pero ilan lang ba ang makakayanang tanggapin ang presensya ng mga demonyong nag-aaral? Sinasabi nilang si Wen Yuqing ay tamad. Tamad mag-alaga sa King Feng. Tamad tumanggap ng mga disipulo. Mas tamad pa siyang turuan ako sa aking pag-akyat sa landas. Pero sino ba ang nakakaalam na mas tamad pa ako? Ang pagiging tamad ko ay nakasalalay sa aking pagtanggap. Tamad akong magpasya tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit na alam kong si Guang Xiaoyu ay nag-aaral ng masamang landas. Ako'y naguguluhan lamang. Kung iba ang sitwasyon, tiyak na humahampas na ako ng espada. O kaya iitataboy siya mula sa pintuan ng bundok. Sabi mo, nagkamali ba ako? Tumingin ako sa matandang baka at nagtanong. Ito'y umikot ang mga mata. Diretso akong lumiko at umalis. Ang maliit na itim na aso ay humahabol sa matandang baka. Humiga ako. May tangkay ng damo sa bibig ko. Nagsasalita ako ng may kabaliwan. Sa isang buhay, ang damo ay namumuhay ng isang taglagas. Sinasabi na mahaba pero hindi mahaba. Sinasabi na hindi ito maikli. Umaasa ang junior sister na makakakuha ka ng mas maraming kaibigan. Umaasa rin na ang kahoy na tabak na ito ay talagang makakapigil sa iyo. Kung hindi, magiging malungkot ang senior brother. Sa ilalim ng sikat ng araw sa plaza, maraming batang anino, ang masigasig na umiikot ng mga resulta ng ilang buwan. At may ilan na nakaupo at nagmumuni-muni. Ang mga damit ay humahampas sa hangin. Mukha itong maganda. Hindi ito isang mahalagang araw. Ito ay simpleng pagtitipon ng mga bagong disipulo ng Four Winds. Nagpapalitan lamang sila ng kaalaman. Sa madaling salita, ang pangunahing layunin ay magyabang. Halimbawa, si ganito ay nakakuha ng isang antas 3 sandata sa imbakan ng armas. Ang sandatang ito ay napakatalas. Parang pag-ukit sa bakal, na nagiging sanhi ng inggit ng iba. Halimbawa, isang henyo ang nakakuha ng mataas na antas ng pagsasanay. Ang kanyang antas ay lumipad patungo sa langit. Nakatayo na siya sa ika-5 antas ng buwang paghihiwalay. Hindi maiiwasang humanga, talagang napakalakas. Talagang karapat dapat na tawaging henyo. Ang duke ng timog ng Ice Snow Peak ay walang pagkukulang. Ang kanyang katawan ay halos umabot sa antas ng maliit na tagumpay. Bagamat ang antas ay Broken Sun 5th Heaven. Pero handa akong tumaya. Kahit ang mga nag-aaral sa 7th Heaven ay mahihirapang makasakit sa kanya ng kahit kaunti. Isang binatilyo ang nakataas ang ulo. Malakas na sinabi, astig, astig. Maraming tao ang tumango sa pagsang-ayon. Sa oras na iyon, isang payat na figura ang dahan-dahang lumalakad mula sa maliit na daan. Iyon ay si Guang Xiaoyu, disipulo ng King Feng. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng gulat sa lahat. Bagamat ito ay isang palitan ng mga disipulo mula sa 4 na tuktok. Pero sa kanilang paningin, ito ay talagang isang pagtitipon ng mga disipulo ng San Feng. Walang kinalaman kay King Feng. Bakit siya nandito? Isang tao ang maihalong pagtataka. Sapagkat malapit nang sumali sa bagong paligsahan. Marahil ay gusto lang nilang malaman ang kalagayan. Tawa ng tawa ang marami, hindi mapigilan. Siya ang sumali sa bagong estudyanteng kompetisyon. Siguradong matatawa ka dito. Dapat mong malaman na 2 lang ang mga disipulo sa King Feng sect. Ang pinakamataas na dragon ay hindi mo makita ang dulo. Matagal nang nagmamalaki ang nakatatandang kapatid. Ngayon ay nag-aalaga na siya ng aso. Dagdagan mo pa ang disipulong ito na may mahihinang kakayahan.
Mukhang siya ang nakakatawang bahagi ng mundo ng pagsasanay sa Kingfeng. Isang grupo ng mga bata. Si Wang Xiaoyu ay sumulyap. Sa isip-isip niya, kung hindi dahil sa senior brother na nagpasabi sa akin. Ayaw ko sanang makialam sa inyo. Hayaan mong si senior brother Chen Pingping ang dumating. Saka ko siya hahamunin. Biglang may narinig na boses mula sa likod ng tao. Si Zhu Wushuang. Dahan-dahang maglakad ng matatag. Nag-aaral ng ilang buwan. Lalong naging gwapo at matapang ang kanyang aura. May matalim na mata na puno ng sigla. Sa bawat galaw may likas na karisma. Nang makita si Zhu Wushuang, biglang naiintriga ang lahat. Noong hindi matagal ago, pinasabog ni Chen Pingping ang kahihiyan kay Zhu Tianyun sa harap ng lahat. Pinagtawanan siya dahil sa sobrang kahinaan. Ngayon, nais ni Zhu Wushuang na hamunin si Chen Pingping. Ang layunin ay malinaw. Nais niyang makabawi. Si Guang Xiaoyu ay puno ng pagdududa. Ngunit ikaw, si Zhu Wushuang, ay nananatiling tahimik. Patuloy na matatag na sumusulong. Nagbago ang alon ng presensya sa katawan. Parang naging isang banayad na simoy ng hangin. Na mahirap talagang mahuli. Ito ay mataas na antas ng galaw. Sa wakas ay magsisimula na ang pagpapakita. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakaunawa ng mataas na antas ng galaw. At matagumpay na nakapasok sa ikalimang antas ng paghihiwalay ng araw. Ganap na kahanga-hangang tagumpay. Sino ang makakatapat sa kabataang henerasyon? Lalong bumibilis ang kanyang bilis. Parang ganap na nagsasama ang hangin at ang kanyang lakad. Hindi maiwasang mag-alala si Wang Xiaoyu. Ngunit hindi siya nagulat sa lakas ni Zhu Wushuang, kundi sa kanyang sariling pag-aaral ng isang hininga na nagiging tatlong puri. Kapag ginagamit niya ang kanyang kasanayan, si Zhu Wushuang sa harap, unti-unting bumabagal ang kanyang paningin. Hanggang sa makarating si Zhu Wushuang sa harap niya, nilingon niya ang kamay at biglang pinukol ito ng malakas na sampal. Dahil dito, madaling nasira ang kanyang mataas na antas na paraan ng paggalaw. Biglang nanlaki ang mga mata ng lahat, lalo na ang mga disipulo mula sa Nine Lipi. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay biglang nanlaho. Hindi naman siguro yung batang iyon ay nakapagpabagsak sa mataas na katayuan ni Zhu Wushuang. Kahit si Zhu Wushuang mismo ay naguluhan. Sa susunod na sandali, si Guang Xiaoyu ay mabilis na tumakbo palabas. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa kay Zhu Wushuang. Sa isang kisap mata, nandyan na siya sa harap niya. Paa, ilang malalakas na sampal. Malinaw na naiwan ang mga pulang marka ng daliri. Direktang pinatumba si Zhu Wushuang hanggang sa mawalan ng malay. Kahit na nagsusuka na ng puti. At gusto pang hamunin ang aking senior brother. Anong basura na mataas na antas na paraan ng pagtakbo? Uwi ka na lang at magpahinga. Sa walang awa na pangutya ni Xiaoyu. Biglang natakot ang lahat ng mga disipulo sa 9 Miles Peak. Tahimik na parang mga lamok na natatakot. Kung hindi sila nagkakamali, kanina, ang ipinakita ni Guang Xiaoyu ay dapat na isang uri ng galaw. Biglang naging tahimik ang paligid. Isang kakaibang atmosfera ang tahimik na kumalat. Mabilis na nakatanggap ng balita ang pinuno ng Julie Peak. Ang kanyang mukha ay agad na naging itim tulad ng ilalim ng kawali. Hindi makapaniwala na nagtanong. Si Zhu Wushuang ba ay hindi nagtagumpay sa pagbuo ng mataas na antas ng galaw? Paano pa siya matatalo? Paghihiwalay ng 5 antas ng kataasan ng katawan. Isa pa rin siyang buo. Hindi man lang nakayanan ang isang laban mula sa batang iyon. Talo na agad, anong kalokohan ito? Samantala, natanggap din ng pinuno ng Ice Snow Peak ang balita. Napuno ng pagkamangha. Si Guang Xiaoyu ang nanalo kay Zhu Wushuang at King Feng. Ako'y nakatutok ng husto kay Guang Xiaoyu. Sabi niya ng matindi, sabihin mo na. Ano ba talaga ang mali mo? Si Guang Xiaoyu ay puno ng inis at hinaing. Nagpunta siya upang makipag-ugnayan. At nakamit niya ang kamanghamanghang resulta. Natalo ang batang talento sa Julie Peak. Napatakbo si Mu Wei mula sa Wanjian Peak. Malinaw na nagbigay siya ng liwanag para sa King Feng. Bakit nagkamali? Bahagyang tumaas ang mata ni Xiaoyu at nagmurmur. Dapat sana diretso kong pinatay si Zhu Wushuang. Para alisin ang isang matinding kalaban sa bagong laban. Agad akong naputol ang mukha. Pinapunta kita para makipagkaibigan. Para hindi ka mag-iisa sa daan ng pag-aaral. Pero ikaw, nakipag-away kay Zhu Wushuang. At iniisip mong patayin siya. Ano ba talaga ang iniisip mo? Ang buhay ay napakahaba. At para sa mga nag-aaral, lalo na. Normal lang na magkaroon ng daang taon o higit pa. Kaya kailangan mong makipagkaibigan ng mas marami. Naintindihan mo, seryoso kong sinabi. Ito ang aking pangunahing layunin. Pero hindi ko inasahan. Nasiksiyaoyo agad na mapapabagsak si Zhu Wushuang. At nakakatakot pa si Mu Wei. Hindi mo pwedeng sisihin ako. Agad na tumutol si Xiaoyu. Agad na hinamon ni Zhu Wushuang ang iyong nakatatandang kapatid. Tinawag pa ang iyong pangalan. At habang papalapit siya sa akin, wala siyang balak na huminto. Kaya't pinagsampal ko siya. Tapos tumakbo ako at pinagsampal pa siya ng ilang beses. Tinutukan ko siya ng tingin. Unti-unting napagtanto kong may mali sa sitwasyon. Muling tumutol si Guang Xiaoyu. Hindi naman lahat ay kasalanan ko. Kung nandyan ka sana noon, makikita mo ang kanyang tunay na kulay. Sigurado akong hindi mo mapipigilang magsalita.
Huwag ka nang magalit, kapatid. Nasaktan na nga eh. At saka, ginagawa ko rin ito para sa kabutihan ni King Feng. Kung hindi, akala nila na madali kaming apihin si King Feng. Lumingon lang si Xiaoyu na parang kawawa. Hindi maiwasan na ako'y labis na naantig sa puso. Pinayagan ng senior brother na makipag-ugnayan siya kay San Feng. Para lang makakuha siya ng mas maraming kaibigan. Para hindi siya mapag-iwanan ng mga kapantay niya. Master, may tanong po ako. Biglang nagbago si Xiaoyu ng paksa. Isang pag-isa sa 3 kalinisan. Talagang binigay ba ito ng master sa atin? Anong problema? Itong paraan ng pagsasanay. Malaki ang kaibahan sa karaniwang espiritual na pagsasanay sa mundo. Seryosong sabi niya. Anong pagkakaiba? Diyos na likas na espiritu. Nakangiti si Goang Xiaoyu. Tumingin ako sa kanya, paano mo nalaman? Nakangiti si Goang Xiaoyu. Sabi sa libro. Sa kaloob-looban. Makikita mo ang 3 sa daang. Sabi niya nang may kabigatan, ako'y nagkulang. Kung ikaw ay may anumang hirap. Sige, sabihin mo sa akin. Alam mo ba, puno ako ng pagdududa. Sabi niya, tayo ay mga kilalang tao. At isa ring malaking sekta. Huwag na huwag nating isakripisyo ang reputasyon ng buong sekta. Dahil lamang sa isang ranggo. O kahit na ang buhay ni Xiaoyu. Hindi maikakaila. Medyo kulang ang kanyang kakayahan. Ngunit sa buong kasaysayan, maraming mga tao ang nagtagumpay sa huli. Nakuha ko na. Tiyak na ang pagkatalo ni Zhuge Wushu ang kay Goang Xiaoyu ay hindi nakaligtas sa puso ng punong guro ng Julipi. Kaya't lihim siyang nagulat. Lahat ng uri ng paninira kay Goang Xiaoyu. Nagsalita ako. Nakapag-ipon ako ng mga taon ng mga mapagkukunan ng pagsasanay na hindi ko naman nagagamit sa araw-araw. Ngayon, dumating si Xiaoyu. Nais bang isipin ng guro na hindi siya karapat-dapat sa mga mapagkukunan ng pagsasanay na ito? Nagtaka si Bailey Jenner. Maaari nang mag-relax ang guro. Mas alam ko ang pagsasanay ni Xiaoyu kaysa sa sinuman. Wala siyang maling landas na tinahak. At hindi siya nag-aral ng mga kalokohang pamamaraan. Ayos lang iyon. Ngumiti si Bailey Jayan, mahalaga ang pagsasanay ni Xiaoyu. Ngunit dapat mo ring bigyang pansin ang sarili mong pagsasanay. Salamat sa iyong pag-aalala, guro. Habang ang oras ay dahan-dahang lumilipas. Papalapit na ang paligsahan ng mga bagong estudyante. Ang antas ni Xiaoyu ay nananatiling nasa breaking zone, 5 na antas. Sa maikling panahon, hindi na siya magpapahinga, kundi magpapalakas pa ng kanyang antas, upang ihanda ang sarili sa mga susunod na laban. Sa pagkakataong ito, may balita mula sa Wushu ang nakarating sa Jollibee, na siya ay matagumpay na nakapasok sa breaking zone, 8 na antas. Nagalak ng mga disipulo ng Feng na masaya at nag-uumapaw sa tuwa. Sinasabi pa nga nila, kahit na ang bigat ng pangalan niya, ang galing niya. Sa kabilang banda, si Mu Wei mula sa Wanjian Feng ay biglang sumabog. Samantala, si Wu Qi mula sa Bingsui Feng ay nasa loob pa rin ng kanyang pagtutok. Pero ang leader ng peak na iyon ay napakakalmado. Ang mga talento sa aming pintuan. Kapag hindi nagsasalita, ibig sabihin ay wala pa silang sinasabi. Isang sigaw, isang tagumpay. Ngunit ang punong bundok ng Wanjian Feng ay ngumiti. Mukhang nag-invest ng malaki ang junior brother. Ang punong bundok ng Bingsui Feng ay sumulyap. Sa isip niya, parang ikaw ay walang kasalanan. Kung wala si Mu Wei ng malaking yaman, paano siya makakapagtagumpay sa pag-abot sa wala nang yang sa 8 antas ng mabilis? Ngumiti ang punong bundok ng Julie. May tiwala ang 2 junior brothers. Sa top 10 ang bagong student competition ngayon. Malamang kayo ang mangunguna. Nagbibiro lang si senior brother. Sabi ni Peak Master Wanjian. Si Zhuge Wushuang ay isang buo at natatangi. At nakatanggap pa ng payo mula kay senior brother. Kahit na may kakayahang hanggang sa 8-fold Giant of Puyang. Ngunit dahil sa paraan ng paggalaw. Kahit na narito ang isang malakas na espiritu. Si Zhuge Wushuang ay walang takot. Sinang-ayunan ng Panginoon ng yelo at niebe. Ang mga kapwa-disipulo na nagbibiro. Sa ibaba, lihim akong nag-rolling eyes. Ito ay isang tipikal na palitan ng papuri. Bailey Jayan 3 nagsalita. Sige na. Malapit na ang oras ng bagong paligsahan. Ayon sa nakagawian, mag-set tayo ng ilang mga patakaran. Para hindi tayo magulo sa panahon ng paligsahan. Sang-ayon ako, sagot ng punong yelo at niebe. Sang-ayon din ako. Sabi ng punong Julie. Naisa nang tutulan ni Bailey Jayan ang mungkahi, ngunit bigla siyang nawalan ng salita. Tumingin si Bailey Jayan sa akin. Naghahanda siyang magtanong ng aking opinyon. Basta tutulan ko. Kahit na sang-ayon ang 3 bundok. Papatayin niya ang mungkahing ito. Ngunit mumiti ako. Dahil sang-ayon na ang ilang guro. Kailangan kong sumang-ayon. Sinabi niya na mayroon din siyang mungkahi. Maaari bang dalhin ang mga alaga sa malaking paligsahan? Hindi inasahan ng mga pinuno. Napapayag ako sa kanilang mungkahi. Upang itaas ang antas ng armas. Iyon ay isang antas 3 sandata. Nalilitaw sa bagong paligsahan. Halos kayang talunin ang lahat ng kaaway. Parang hindi ito mahalaga sa Sanfeng. Sila'y may kanya-kanyang talento. Na nakakuha ng pagkilala sa 3 antas ng armas. Maaaring gamitin bilang trump card. Ngunit paano naman si King Feng? Sa kakayahan ng batang si Xiaoyu.
Ang pagkakaroon ng isang ikalawang antas na armas ay talagang maganda na. Nagkatitigan ang tatlong pinuno, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Bawat isa ay may itinatagong balak. Ngunit ang punong guro na si Baili Jayansan ay lihim na nagalit. Hindi ko na nga pinabulaanan ang kanilang mungkahi. Ngunit nagmungkahi pa silang dalhin ang mga alaga sa labanan. Ano bang naiisip nila? Habang ang iba ay may hawak na mga makapangyarihang sandata. Lahat ng uri ng pagsabog ng enerhiya. Para bang pinapayagan ni Light Little Rain na dalhin ang isang baka. Hinahaplos ang mga paa. O kaya inyayakap ang maliit na itim na aso para magbarko. Si Baili Jayan tatlo ay talagang walang masabi sa kanya. Pero ang tatlong pinuno ng Peak ay halos tumatawa ng sobra. Ang pangulo ng Wanjian Peak ay nagsalita. Dahil nga si Ginoong Chen ay masiglang sumang-ayon sa aming mungkahi. Kaya't ang mungkahi ni Ginoong Chen ay sinang-ayunan ko rin si Wan Jianfeng. Si Ginoong Julie Feng na nasa tabi ay ngumiti at nagsabi, sumasang-ayon din ako. Dalhin ang alaga. Sige, ito ay isang matapang na pagsubok. Marahil ay makapagdadala ito ng maraming kasiyahan sa bagong kompetisyon. Ang mga kasiyahan ay para sa tatlong tuktok. Ang hangin na ito ay talagang nakakatawa. Talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Ang punong yelo at niebe ay tumawa at sumang-ayon. Sa mga susunod na ilang oras, maraming mga patakaran ang itinakda para sa bagong paligsahan. Bilang karagdagan sa mungkahi ng punong ng Wanjian, nagbigay din ng mungkahi ang punong ng Julie. Humiling siya na palawakin ang saklaw ng labanan. Mula sa orihinal na 100 metro, pinalawak ito sa 500 metro. Ang ibinigay na dahilan ay simple, lumawak ang labanan. Mas makakabuti ito para sa mga bagong estudyante. Hindi na sila limitado sa masikip na lugar. Dito, si Bailijan ay matinding nagmumukmok. Alam ko sa aking puso ang dahilan nito. Si Xiaoyu ay nakatalo kay Zhu Wushu ang gamit ang kanyang bilis. Malinaw na nag-iwan ito ng malaking anino kay Julie Fengsu. Kung lalawak ang saklaw ng labanan, mas makikinabang ito kay Zhu Wushuang. Siya ay isang ganap na nilalang. At nag-aral pa ng mataas, na antas ng katawan. Samantalang ang nilalaman ng pagsasanay ni Xiaoyu ay walang katawan. Nais sanang tumutol. Ang iba pang dalawang pangulo. Ngunit pumayag na sa mungkahi ng pinuno ng Julie Feng. Sa aking kawalang magawa, wala akong magawa kundi umuo. Pagkatapos ng pagpupulong, naiwan si Bailijan tatlo. Sabi ko talagang masyado kang nagmamadali. Tahimik ang aking mukha tulad ng tubig. Huwag mag-alala, guro. Ang mga alituntunin ay sa huli ay mga alituntunin lamang. Ang makapangyarihang lakas ang siyang batayan ng lahat. Sa silid, si Guang Xiaoyu ay nagpapalakas ng kanyang estado. Halos naranasan niya ang pagsabog ng siyam na pagliko ng demonyo. Buti na lang at naipigilan ito ng kapangyarihan ng Yikihuasan King. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkabigla. Ang pamamaraang ito ay hindi pangkaraniwang paraan ng pagsasanay. Lumipas ang ilang araw. Natapos na ni Guang Xiaoyu ang pagpapatibay ng kanyang antas. Mayroon siyang malalim na pakiramdam. Parang ang dalawang teknik na ito ay nagtutulungan. Kahit alin ang isang tabi. Tiyak na hindi siya makakapagpatuloy sa pagsasanay. Bumukas siya ng pinto. Ang matagal nang nawalang sikat ng araw ay bumuhos sa kanya. Muli siyang umakyat sa burol. Dahan-dahan lumapit si Guang Xiaoyu. Kapatid, magkasama tayong mag-aral sa hinaharap. Sabi ko, ipagpaliban muna ang usapan tungkol sa pag-aaral. May sasabihin ang kapatid sa iyo. Agad, isa-isang ipinaliwanag ang mga alituntunin ng bagong paligsahan. Nang banggitin ang mungkahi sa pulong, hindi mapigilan ang galit ni Wang Xiaoyu. Sumigaw ng malakas, nakakapikon. Sadyang sila ay nakatutok sa akin. Nang banggitin ko ang paglawak ng larangan ng labanan, hindi niya napigilan ang isang sipa. Ang galit sa kanyang kaibuturan ay biglang nagliyab. Mas malaki ang saklaw. Mas kapaki-pakinabang ito para kay Zhu Wushuang. Talagang labis na pang-aapi. Guang Xiaoyu nagangalit ang ngipin. Kapatid, wala ka bang anumang suhestyon? Ngumingiti ako ng may pagmamalaki. Siyempre meron, kapatid, hindi naman ako tanga. O, si Guang Xiaoyu ay biglang na-excite. Kapatid, sabihin mo na agad. Itinuro ko ang matandang asong baka na nasa malayo. Ang suhestyon ni kapatid ay magdala ng alagang hayop para sa laban. Ano, kapatid na guro, hindi ba't napakahusay? Bagamat may kanya-kanyang lakas ang tatlong sekta. Wala silang alagang hayop, ito ang kanilang kahinaan. Masaya kong sinabi. Saan ka pupunta, hindi ko pa natatapos. Sandali, ikaw. Huwag kang umalis. Baka masyado akong mataas ang inaasahan sa kapatid na guro. Siya ay isang tao lamang pagkatapos ng lahat. Si Xiaoyu ay nagbuntong hininga ng bahagya. Ayos lang, ayos lang. Kung talagang matatalo ako sa laban na ito. Walang problema, aalis na lang kami ng aking nakatatandang kapatid sa Wujizong. Maghahanap ng lugar para tahimik na mag-aral. Kahit na, ang maliit na Wujizong dito ay hindi naman kakaiba. Kapag may desisyon na ako, hindi na mahalaga ang suhestyon ng kuya. Isama ang alagang hayop sa laban. Kung gusto niya, okay lang. Mataas ang buwan. Dumadampi ang hangin sa gabi. Matapos kong pag-isipan ng mabuti. Kailangan kong gumawa ng malaking desisyon. Nakarating sa harap ng pinto ni Guang Xiaoyu. Mahinang tanong. Natutulog ka na ba o hindi?
May sagot mula sa loob ng bahay. Lumabas ka muna. Sabi ko pa. 3 re-rank na armas. Hindi naman walang King Feng. Marami pa rin. Ngunit hindi ko maaring ipasa ito kay Guang Xiaoyu. Kahit na mayroon siyang kakayahang makuha ang pagkilala ng 3 retire na armas. Ang pinakamahalaga ay, hindi dapat masyadong maipakita ang kanyang estado sa pagsasanay. Kahit na mawalan ng laban, ayos lang iyon. Lumabas si Guang Xiaoyu sa tunog ng pinto. Na may malabo pang mata. Bukas, pupunta ka na sa digmaan. Nagpa siya ang nakatatandang kapatid. Ipinagkakatiwala niya sa iyo ang pinakamahalaga sa kanya. Biglang naging mas masigla si Guang Xiaoyu. Punong-puno ng takot ang kanyang mukha. Ang malungkot na tunog ng kampana ay maririnig sa umaga. Tumatawid sa kalangitan. Pumutol sa kalawakan. Ang tunog ay mahaba at malalim. Sa umaga, ang plaza ay punong-puno ng tao. Ngayon ay isang magandang araw para sa bagong paligsahan. Ang mga disipulo ng Siyam na Tuktok ay nagtipon-tipon upang manood. Ang mga nakatatandang tao na karaniwang nagkukulong sa kanilang mga tahanan. Nalaman na si Sanfeng ay nakakuha na. Ilang mga henyo ang maaga ring dumating dito. Ang pinuno ng Julie Peak ay nakatingin kay Zhu Wushuang. Umiti at sinabi na ikaw ay nasa mataas na antas ng pagsasanay. Ang iyong kakayahan sa katawan ay umabot na sa taas ng ikawalang langit. Malayo ang iyong naabot kumpara sa mga kapwa mo. Walang problema na makuha ang nangungunang 10. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kanyang mga salita. Agad na nawala ang ngiti. Naging seryoso ang kanyang mukha. Sinabi na ang bagong kompetisyon sa mga bagong silang ay hindi katulad ng dati. Ang kailangan mong gawin ay hindi lamang basta makapasok sa top 10. Kailangan mong talunin ang lahat ng kalaban. Dapat kang maging kampiyon. Ito ay tungkol sa kung sino ang makakakuha ng bentaha. Napakahalaga nito. Kasabay nito, ito rin ang dahilan kung bakit siya ay handang gumastos ng malaking yaman. Upang maingat na sanayin si Zhu Wushuang. At naglakas loob na magmungkahi ng mga patakaran. Napalawakin ang saklaw hanggang 500 metro. Siyempre, tiyak na may sapat na dahilan ang Panginoon ng Julie. Naniniwala rin ako na handa sina Wan Jianfeng at Bing Shufeng. Kung hindi sila magiging ganun kadali sa kanilang pahayag. Si Zhu Wushuang ay huminga ng malalim. At maingat na nagsalita. Tiyak na hindi mabibigo si Wushuang sa maingat na pag-aalaga ng Panginoon ng hangin. Sa kabila, si Panginoon ng Yelo at Niebe ay seryosong nagbigay ng babala kay Nangong Ju. Si Zhu Wushuang ay ibang katawan. At nakatanggap ng malaking suporta mula sa nakatatandang kapatid. Sa mga nakaraang buwan, tiyak na siya ay nakapagbukas na ng kakaibang pangitain. Iba ka sa kanya. Ikaw ay katawan ng katangian. Wala kang malakas na paningin sa hinaharap. At wala kang kasing lakas ni Muwei sa espada. Pero may mga kalamangan din ang katangian ng katawan mo. Iminungkahi ng kuya mo na taasan ang saklaw hanggang 500 metro. Sa totoo lang, isang bihirang pagkakataon ito para sa iyo. Kailangan mong pahalagahan ito ng maigi. Ngumiti si Nangong Ju at sumagot. Ito ay Wan Jianfeng. Dahan-dahan na pinatpat ng kasalukuyang lider si Muwei sa balikat. Wala siyang sinabi, dahil ang mga dapat sabihin ay nasabi na kagabi. Tahimik na tumango si Muwei. Napakatatag ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal. Lalong dumami ang mga pumasok. Mula sa mataas na lugar, tiningnan ito. Siksik na isang malaking grupo. Tulad ng mga langgam, iba't ibang mga usapan ay patuloy na naririnig. Puno ng mga tao ang kanilang mga tainga. Karamihan sa mga tema ay umiikot sa 3 henyo. Tungkol naman kay King Hong at ang liwanag na si Xiaoyu. Tila hindi sila kasama sa kanilang mga usapan. Hindi nagtagal, si Zhu Wushuang ang unang pumasok. Isang puting damit na lumilipad. Nakalaya sa mundong ito. Ang magandang mukha ay kaakit-akit. Mailiwanag na maliwanag at puno ng buhay. Sa unang tingin, tila may likas na talino. Parang hindi nabibilang sa mundong ito. Agad na nag-init ang mga disipulo ng Julie Peak. Kasunod nito si Muwei. Bagaman ang itsura ay karaniwan. Ang diwa ng espada sa loob ay labis na malakas. Lalo na ang espada sa likuran niya. Na bahagyang naglalabas ng makapangyarihang aura. Na nagdudulot ng labis na pagkabigat. Susunod ay si Nangong Ju. Na lubos na naiba sa dalawang nauna. Hindi lamang siya may karaniwang itsura. Ang mga alon ng enerhiya sa kanyang katawan ay karaniwan lang. Hindi parang isang taong may espesyal na katangian. Mas parang isang ordinaryong tagapagsanay. Lalong tumitindi ang usapan. Pero pagkatapos pumasok ang mga henyo isa-isa, hindi pa rin nakikita si King Feng disipulok Xiaoyu. Di mapigilang magtanong si Julie Peak Lord. Nasimangot si Wan Jian Peak Lord. Hindi ka pa bang gising? Baka naman kinakabahan ka. Itinaas ng pinuno ng Ice and Snow Peak ang kanyang ulo. At nagtanong ng may pagdududa. May kanya-kanyang henyo sila sa kamay. Sikat na sikat. Bago pa man pumasok, usap-usapan na sa sekta. Iba't ibang papuri ang nag-umapaw. Bilang mga pinuno ng tuktok. Siyempre, nakinabang din sila ng husto. Ngunit kumpara sa mga disipulo ng King Feng, si Guang Xiaoyu ay may karaniwang kakayahan. Kulang sa gabay. Walang sumusuporta sa kanya. Kahit na lumahok sa bagong paligsahan. Ito ay hindi higit sa isang nakakatawang palabas lamang. Bakit siya mananalo? Ano ang dahilan niya?
Ang pagsasanib ng King Feng at He Jing ay tiyak na mangyayari. Ang tanging dapat ipaglaban ng San Feng ay ang makuha ang unang pwesto sa bagong paligsahan. Upang makuha ang karapatan sa pagsasanib ng King Feng, dumating at hindi alam kung sino ang sumigaw. May 3 anino sa daan. Si Guang Xiaoyu na may payat na katawan ang nangunguna, na nahihirapang hilahin ang matandang baka. Isang magandang mukha na puno ng pawis. Patuloy na nagrereklamo sa kanyang bibig. Maaari bang magmadali? Ako'y nakaupo ng maayos sa likod ng baka, na may masayang ekspresyon. Hawak ang maliit na itim na aso sa aking mga bisig. Nang makita ito, hindi maiwasan ng mga tao na mapangiti. Talaga namang may dala siyang. Baka dito, nagtititigan ang 3 pinuno, na ang tanging nasa isip ay isang bagay, ayos na. Noong una, nang imungkahi ni Chen Pingping na dalhin ang alaga, sila ay nagtataka. Baka naman nag-alaga si King Feng ng makapangyarihang halimaw. Ngunit kapag pinag-isipan ng mabuti, ang posibilidad na ito ay napakaliit. Sa mga nakaraang taon, kung talagang nag-alaga si King Feng ng kakaibang hayop, dapat ay alam na nila ito. Marahil iyon ay ang baka, o kaya naman ay ang maliit na itim na aso. Ngayon, mukhang ganun nga. Ang huling alalahanin sa aking isip ay biglang nawala. Masaya ang 3 pangulo. Ngunit si Baili Jayansan sa tabi ay may mukha ng kawalang interes. Tahimik siyang nag-iisip. Maliit na kapatid, nakatatandang kapatid. Ginawa ko ang aking makakaya. Wala siyang magawa. Lumalapit na ang distansya. Napansin ng lahat ang kasuotan ni Guang Xiaoyu. Ito ay isang puting mahabang damit. Ngunit ang sukat ng damit na ito ay medyo malaki. Kapag sinuot niya ito, mukhang napakakawirang. Hindi lang iyon. Maraming bahagi ang tila hindi magkakasundo. Ang mga mangga sa kaliwa at kanan ay magkaiba ang laki. Ang bahagi ng damit sa harap ay hindi pantay-pantay. Sa kabuuan, mukhang isang nabigong likha. Nang unang makita ni Wang Xiaoyu ang damit na ito, halos nag-away sila ng kanyang senior brother. Ito ang pinakamahalaga niyang bagay. Isang napakasamang damit. Kailangan pa siyang magsuot nito bukas para sa bagong paligsahan. Hindi pwede, mas gugustuhin ni Wang Xiaoyu na mamatay kaysa sumunod. Sabi ko nang may kabigatan. Hindi ito ang tamang panahon para sa iyong katigasan ng ulo. Bukas ang paligsahan ng mga bagong mag-aaral. Kailangan mong makuha ang isa sa top 1-0. Kung hindi, mapipilitan kaming pagsamahin ang King Feng. Walang master ngayon. Kaya ganito na lang ang gagawin ko. Nakabukas ang malaking mata ni Wang Xiaoyu. Ano bang kaugnayan nitong damit sa laban ko bukas? Siyempre, sa panlabas, ito ay isang ordinaryong bestida. Sa katunayan, ito ay isang makapangyarihang baluti. Seryoso ang aking ekspresyon. Sabi ko nang may kabigatan. Anong kalokohan ang baluti? May ganitong baluti sa mundong ito. Malalim ang pagdududa ni Wang Xiaoyu. Senior brother mo, kailangan mong sabihin sa akin. Itong armadura ay tahi-tahi mo mula sa simula. Talagang mababang kalidad. Basura sa gitna ng basura. Maliban sa mga malalaking tao na walang pakialam sa detalye. Sino pa ang makakagawa nito? O hindi, kahit ang mga malalaking tao ay may kamalayan. Hindi sila gagawa ng damit. Nakangiti ako. Huwag mag-alala sa mga detalye na ito. Hahaha, ang hangin na ito ay sobrang nakakatawa. Talagang nagdala siya ng isang baka para makilahok sa laban. Tingnan niyo ang damit na iyon. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na isuot iyon? Talagang siya ang nakakatawang bahagi ng mundo ng pagsasanay. Sobrang kahanga-hanga, pataas-baba ang mga usapan. Ang walang humpay na pagtawa at pang-aasar ay umaabot sa aking mga tainga. Ngunit ako'y nagbingi-bingihan. At tila hindi ko ito nakita. Katiyakan ko na basta si Xiaoyu ay makakuha ng isang pwesto sa top 1-0. Lahat ng pang-aasar at pang-uyam ay ganap na mawawasak dahil ang makapangyarihang kakayahan ang siyang walang hanggang katotohanan. Hayaan silang tumawa ng buong puso sa sandaling ito. Tahimik ang aking mukha, parang tubig. Yakap ko ang maliit na itim na aso. Dahan-dahan akong naglalakad patungo sa itaas ng plaza. Sa itaas ng plaza, biglang umabot ang isang malinaw na tunog ng tanso. Sa isang iglap, ang buong plaza ay tahimik na tahimik. Isang gitnang edad na tagapangasiwa ang naglakad palabas ng tunog. Ipinakilala nilang lang ang ilang mga patakaran ng kompetisyon. Karamihan sa mga prinsipyo ay nananatiling hindi nagbabago. Tanging ang ilang mga detalye ang nagbago. Susunod ay ang paraan ng laban. Magpapadala ang nainlipik ng isang disipulo upang harapin ang hamon ng disipulo ng One Giant Peak. Ang mananalo ay haharap sa hamon ng disipulo ng Ice and Snow Peak. At sa huli, darating ang turno ng King Feng. Ang pagkakasunod-sunod ay Julie Feng, Wan Jian Feng, Bingsui Feng, at King Feng. Ibig sabihin, tuwing 3 laban, ang bawat tuktok ay dapat magpadala ng isang disipulo para makipaglaban. Ang matatalo ay mawawala ng lahat ng kwalifikasyon. Ang mananalo ay papasok sa susunod na yugto. Siyempre, maaari mo ring piliing ipagpatuloy ang laban. Sa bagong henerasyon ng Wujizong, may higit sa 200 katao. Pagkatapos ng unang ikot, sa bawat tuktok, kailangang makipaglaban ng humigit kumulang 50 beses. Sa 9 Miles Peak, 10,000 Swords Peak, at Ice and Snow Peak, ayos lang. Maraming mga bagong disipulo sila.
at pantay-pantay ang kanilang distribusyon. Pero si King Feng ay iisa lamang si Guang Xiaoyu. Ibig sabihin nito, sa ikalawang siklo, si Guang Xiaoyu ay kailangang makipaglaban ng 50 beses mag-isa. Gaano kahirap ito? Talagang napakahirap. Sa unang siklo, 50 laban. Sa ikalawang siklo, mga 100 tao lamang. 25 na laban. Pagkatapos ng ikatlong ikot, 50 na tao na lang ang natira. Mga 12 na laban. Ika-4 na ikot, 20 na tao na lang ang natira. Ibig sabihin, kung gusto ni Xiaoyu na makuha ang top 1-0, kailangan niyang dumaan sa 3 siklo ng laban, na umabot sa halos 70 na beses. At sa 70 na laban na iyon, hindi siya pwedeng matalo. Gaano ito ka hindi patas? Ngunit si Xiaoyu ay hindi kailanman naniniwala na mayroong salitang patas sa mundong ito, dahil siya ay isang Demon Emperor. Tahimik kong pinapanood siya. Junior sister, ito ang unang laban mo. Kahit ano pa ang resulta, lagi kang susuportahan ng iyong senior brother. Ang tanging ikinagagalak ko ay, hindi lahat ng bagong disipulo ay nakatawid na sa Breaking Sun Realm. Lalo na si Xiaoyu na nasa ikalimang antas ng Breaking Sun. Sapat upang talunin ang higit sa 8% ng mga bagong estudyante. Sa 70 laban na ito, kailangan niyang seryosohin ang mga 20 laban. Nagsimula ang laban. Ang malakas na boses ng gitnang edad na tagapangasiwa ay umuusbong sa itaas ng plaza. Ang unang lumaban ay isang bagong estudyante mula sa Julie Peak. Ang hamon ay mula sa estudyante ng Wan Jianfeng. Bilang unang laban sa bagong paligsahan. Siyempre, maraming nakatutok dito. Pero mabilis na natapos ang laban na ito. Sapagkat kakasimula pa lang ang laban. Hindi nila basta-basta inilalabas ang pinakamalakas nilang baraha. Sa simula, ang mga pwedeng lumaban ay yung mga bagong disipulo na hindi pa nakaka-breakthrough. Mga 10 minuto siguro. Sa wakas, si King Feng na ang susunod. Ang atmosfera sa harap, biglang nagbago ng husto. Karamihan sa mga mata ay sabay-sabay nakatingin kay Guang Xiaoyu. Isa ay dahil sa curiosity. Di ba sabi nila na mahina ang talento nitong batang ito? Paano siya nakapasok sa poyang? Sa kabilang banda, gusto nilang makita. Hanggang saan talaga makakarating si Xiaoyu? Malakas na lakad na lumabas si Wang Xiaoyu. Tumingin siya ng bahagyang pabalik sa lalaking iyon. At malamig na sinabi, tanggapin mo na ang pagkatalo. Napatigil ang binata. Di mapigilang magsalita ng malakas, hindi pa nga tayo nagsimula maglaban. Tapos mo na akong pahirapan na aminin ang pagkatalo. Parang sobra na yata ito. Medyo may kakayahan pa rin ang batang ito. Sa antas ng pagbasag ng sunog na 5 antas. Kaya nitong duraan ang maraming bagong salang disipulo sa simula pa lang. Pero mahirap sabihin sa bandang huli, mataas na tinig ng katiwala sa gitna ng taon. Nanalo si Xin Feng Guang Xiaoyu. Susunod, hintayin natin ang ilan pa. Matapang na pinutol ni Xiaoyu ang kanyang sinasabi. Pinili kong ipagpatuloy ang laban. Xiaoyu, hindi ka ba magpapahinga muna? Piliting humiti si Julie Fengshu. Kakatapos lang natin maglaban. Sigurado akong pagod ka na rin, di ba? Agad ding nagsalita si Wan Jian Fengshu. Mukhang galit na galit ang 3 pinuno ng bundok. Sabay silang tumingin sa akin. Sa palagay ko ay hindi masyadong naintindihan ni Xiaoyu ang mga patakaran ng paligsahan. Kakatapos lang niya maglaro. Sa totoo lang, pwedeng siyang magpahinga. May isa pang pagpipilian ang 3 pinuno ng bundok. Ito ay ang pagpapasok ng isang henyo. Diretsong papatayin si Xiaoyu ng walang kahirap-hirap. Ngunit dumating ang problema. Sino ang magtatangka? Paano kung matalo lang ang galing? Ano ang gagawin natin? Kahit na hindi papayagang lumaban ang matalino. Pipiliin ang mga disiplinang halos kasing lakas ng pagsubok ng 5 sikat na langit para makipaglaban kay Guang Xiaoyu. Ito ay isang napakamapanganib na gawain din. Dapat malaman ang bilang ng mataas na antas ng kakayahang labanan. Napakahalaga para sa huling laban sa pagkuha ng unang pwesto. Napakalaking kahulugan nito. Sa puntong ito, biglang nagalit si Xiaoyu. Ang 3 pinuno ay hindi mapakali. Lahat sila ay nagbigay ng payo, na parang nagsasabing bagong nagsimula ang kompetisyon. Maaari ka munang magpahinga. Nagsalita siya ng detalyado tungkol sa marami. Tungkol sa mga dehado ng tuloy-tuloy na laban. Sandali, umiti lang ako at tahimik. Si Wang Xiaoyu ay lihim na nag-rolling eyes sa isip niya. Naisip niya ng tahimik. Buti na lang handa na ang senior brother. Sa kanyang tuwid na ugali. Siyempre, hindi niya maisip ang ganitong plano. Dahil sa kaibuturan ng puso ng Demon Emperor. Wala talagang takot na salitang umiiral. Kahit na humaharap sa 70 laban, siya ay laging sumisigaw ng may malaking tapang. Patayin niyo ako, kung hindi lahat kayo ay aking babagsakin. Tingnan ang 3 punong ito na may mukhang nag-aalala. Ang babala ng kanyang nakatatandang kapatid. Kung ayaw ng 3 pinuno na ipagpatuloy mo ang laban, magsabi ka ng hinihingi. Itinaas ni Guang Xiaoyu ang kanyang ulo. Na may ngiti at sinabi, ayos lang kung hindi na ipagpatuloy ang laban. Nang marinig ito, sabay-sabay na huminto ang 3 pinuno sa kanilang pagsasalita. At tumingin dito. He continued and said, "Let me directly enter the 3rd round of battle." First round.
Eliminated 100, 100 remaining, second round. Eliminated 50, 50 remaining, third round. Eliminated 25, 25 remaining. I seriously analyzed that. If nothing unexpected happens, ang Sanfeng ay nagtatangkang panatilihin ang mataas na antas ng laban. Siyempre, papayag sila sa iyong hiling. Dahil sa ikatlong pag-ikot ng laban. Halos lahat ay mga bagong silang sa paghihimagsik ng Yang. At sa panahong iyon, kahit sinong disipulo ng Sanfeng, ay kayang talunin ka. Si Wang Xiaoyu ay puno ng galit. Masyado ba akong kahina-hinala? Umingiti akong sumagot. Ito ang ideya ni Sanfeng. Kahit na pumasok ka sa ika-4 na pwesto ng pilyo, haharapin mo ang mas masigasig na mga bagong disipulo. Sa panahong iyon, mas tataas ang iyong tsansa na mapaalis. Pagdating sa edad, ang importante lang ay hindi ka mapasok sa top 1-0. Kaya pipili silang magkompromiso. Gagawin nila ang lahat para talunin ka sa ikatlong round. Para ma-eliminate ka. At ang mataas nilang kakayahan sa laban. At ang mga henyo, doon magsisimula ang kompetisyon. Sa top 1-0 o kahit sa unang pwesto. Nakaunawa si Guang Xiaoyu. Habang iniisip ito, lalong nakakabigla. Lalo niyang naramdaman na ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na nawawala ng pag-asa. Ay talagang hindi tama. Kapag naipatupad ang planong ito, diretsong mababawasan ang kanyang mga laban sa larangan. Napakabuti. Talagang matalino ang nakatatandang kapatid. Umiti si Guang Xiaoyu at sabi niya, kaya pwede bang hindi na lang ako magsuot nitong bestida? Ang pangit nito. Tiyak na tumanggi ako. Hindi, sabi ko na. Ito ay isang makapangyarihang armor. Kahit hindi pa ito ganap na nabubuo. Pero kayang salagin ang karamihan sa mga atake sa ilalim ng kaluluwa. Kaya't magpatuloy ka. Si Guang Xiaoyu ay nagtatawa lamang. Sa kanyang isip, palagi niyang iniisip na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nilalait ang kanyang talino. Matapos niyang ilabas ang kahilingang ito. Naguluhan ang lahat. Maraming kabataan ang nag-uusap-usap. Naiisip nilang parang siya ay nagkukwento ng mga kalokohan. Ngunit pagkatapos ng maikling pag-iisip ng tatlong pinuno, pumayag siya sa kanyang kahilingan. Ngumiti si Xiaoyu. Habang hinahatak ang mahabang damit, dahan-dahan siyang naglakad kasama ang matandang baka. Habang ang oras ay tahimik na lumilipas, bigla na lang ay tanghali na. Nagtapos na ang unang laban ng ikot, at kasunod nito ay ang ikalawang ikot, at mabilis na natapos. Nagtanggal ng maraming bagong disipulo na hindi pa nakakaranas ng pagkatalo. Muling umuugong ang tunog ng tanso, na nangangahulugang magsisimula na ang ikalawang laban. Malapit nang magsimula, si Guang Xiaoyu ay nakangiti at itinaas ang kanyang ulo. Na tila may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asa. Tama, dati ay medyo hindi siya masaya. Dakilang Diyos ng salamangka. Nakikipaglaban pa sa isang grupo ng mga batang hamog. Susunod na si King Feng Guang, si Xiaoyu. Laban kay Bingsu Feng Liuqi. Biglang bumaba ang boses ng middle-aged na tagapaglingkod. Sa panahon ng 5 sesyon, di makapagpigil si Bailijayan, tinanong si Chen Shidi. Sino ang nagbigay sa kanya yon na kahoy na espada? Ang tatlong pangulo sa tabi ay sabay-sabay na nakinig ng mabuti. Nakatutok sila. Sumagot ako ng may ngiti. Nagkatinginan ang tatlong pangulo at mumiti. Pareho pa rin ang sinasabi. Mabilis na magiging maayos. Muli na namang si Guang Xiaoyu ang nasa turno. Ang kalaban ay isang tagapagsanay na nasa ikatlong antas ng Breaking Yang. Ngunit may agwat pa rin siya sa kanya na nasa Broken Yang 5 Heavens. Itinaas ni Guang Xiaoyu ang kahoy na espada. At walang pag-aalinlangan na pinagsaksak ito. Sa kahoy na espadang iyon, ay dahan-dahang nagtipo ng mga sinag ng espada. Nagtaka siya sandali. Si Baili ay mabilis na napansin. Ang kanyang nakakunot na noo. Tatlong pinuno ng pik ay kumurap ang mata. Tumingin sa akin at nagtanong, Chen Disciple. Natutunan niya ba ang swordsmanship? Sagot ko, hindi pa. Natutunan lang niya ang isang pamamaraan ng pag-aalaga. Ah, ganun ba? Ang pangulo ng One Sword Peak ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Ngunit ang ikatlong laban sa ikatlong yugto ay nagsimula. Sa harap ng isang tagapagsanay na nasa ikalimang antas ng pagbabasag ng araw. Bigla siyang nagpakita ng isang sunod-sunod na lakas ng espada. Umugong ang kahoy na espada sa paligid. Isang napakalakas na puwersa ng bukang liwayway ang biglang sumabog. Ang taong nasa ikalimang antas ng pagbabasag ng araw ay agad na nasugatan. Siya ay naguluhan. Lahat ng tao sa plaza ay nakatulala. Si Wan Jianfeng ay nakatingin ng malaki ang mga mata. Nagtaka si Chen Shizi. Hindi ba't sinabi mo na wala siyang kasanayan sa espada? Dito, hindi nakatiis si Baili Jiansa na magtanong kay Chen Shizi. Sino ang nagbigay sa kanya ng kahoy na espada? Mabilis na muling dumating ang pagkakataon kay Guang Xiaoyu. Ang kalaban ay isang tagapagsanay na nasa ikatlong antas ng poyang. Ngunit may agwat pa rin siya sa ikalimang antas ng poyang. Gayunpaman, ang ikalawang pag-ikot ay laban sa ikatlong pagkakataon. Sa loob ng maikling 6 na buwan, ang batang babae na si Guang Xiaoyu na may napakahinang kakayahan, ay biglang nakapasok sa Broken Sun 5th Heaven. Dapat malaman na si King Feng ay may isang tunay na disipulo lamang. Bagaman si King Feng ay handang maglaan ng mga yaman,
Upang makuha ang ilang antas, maaari na itong tanggapin. Ngunit ang daan ng espada ay hindi ganoon. Ang daan ng espada ay nangangailangan ng pag-unawa. Kailangan talagang magpraktis ng mabuti. Kung walang tiyak na talento sa espada, kailangan talagang gumugol ng maraming oras sa pagsasanay bago maipakita ang diwa ng espada. Ngunit siya ay may mababang kakayahan at karaniwang talento. Paano siya makakapagpamalas ng diwa ng espada? Si Wan Jianfeng ay halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagulat na nagtataka. Ngunit sinabi ko ng tahimik, ang mga teknik na iniwan ng guro ay talagang kakaiba. Ang mga prinsipyo dito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Natural lamang na naipakita ng kapatid na babae ang diwa ng espada nang hindi niya namamalayan. Ito ay maiintindihan. Ngunit ito ay dahil sa swerte. Ang diwa ng espada ay hindi tiyak na muling lilitaw sa susunod. Totoo ba talaga ito? Si Wan Jianfeng ay puno ng pagdududa. Nang dumating ang ika-4 na laban, biglang sumugod si Wang Xiaoyu at naglabas ng isang matinding espada. Ang napakalakas na diwa ng espada ay biglang sumiklab. Siya ay tuluyang naguluhan. Si Wan Jianfeng ay nanatiling nakatitig sa lugar. Swerte lang. Sino ang nakita mong may swerte? Na hindi nag-aral ng espada, pero nakapagpakita ng ganitong kalakas na diwa ng espada. Bailey Jian, San Bingsu, Feng Su Julie, at Wan Jian Feng Su. Muling tumingin sa akin. Tinaas ko ang kilay. Sabi ng junior sister. Sobrang swerte naman ito. Buti na lang hindi narinig ni Guang Xiaoyu ang salitang ito. Kung hindi, tiyak na magagalit siya at tututol. Wala akong kinalaman dito. Nang hawakan niya ang kahoy na espada, may isang malakas na diwa ng espada. Nasabik na sumabog. Ayaw itong pigilan. Malubha ang kanyang pagdududa na may nakatagong diwa ng espada ang kahoy na espada. Ngunit hindi ba't isa lamang itong karaniwang kahoy na espada? Ang makapangyarihang puso ng espada ni Mu Wei. Biglang nanginginig ng malakas. Hindi lang iyon. Ang nagyayelong likuran ay patuloy na nanginginig. Naalala niya ang mga eksena mula kanina. Akala ko'y ang pagyelo ay hindi dahil sa nais na makipaglaban, kundi dahil sa takot. Ang batang ito ay hindi basta-basta. Sa kabilang panig, si Zhu Wushuang ay matamang nakatingin sa labanan. Kung ikukumpara sa labis na pag-aalala ni Mu Wei, siya ay tila mas kalmado. Iminungkahi ng Panginoon ng hangin na palawakin ang saklaw ng labanan sa 500 metro. Para sa kanya, ito ay walang duda na isang malaking kalamangan. Sa ganitong napakalaking kalamangan, kahit naharapin niya ang sinumang henyo, kaya niyang manatiling kalmado at maglaban. Kahit na ang misteryosong maliit na batang babae sa harap niya, nangunguya si Nangong Ju at tinitingnan. Sabi niya tungkol sa malakas na espada. Pero may armor ako sa katawan. Hindi makakabasag ang kahoy mong espada. Napalingon ang medium na tagapaglingkod. Malakas na sigaw ang binitawan niya. Mga disipulo ni King Feng. Si Guang Xiaoyu ang nanalo. Si Bailey Jian-san. Hindi mapigilan ang pagtatanong kay Chen Shidi. Anong paraan ang kanyang sinasanay? Isang mataas na antas ng pagsasanay na pamamaraan lamang. Dahan-dahan kong sinabi ang iniwan ng aking guro bago umalis. Ano ang pangalan nito? Agad na nag-alala ang 3 pinuno ng Sun King. Sa ganitong paraan ng pagsasanay ni Xiaoyu, at sa lakas ng hulang tian, nais na maalis siya sa laban sa 2 pag-ikot, upang siya ay matanggal. Mukhang hindi ganun ang kadali, at ang laban sa 2 ikot, ay nalalapit ng matapos. Ibig sabihin, para matanggal si Guang Xiaoyu, sa mga susunod na laban, kailangan nilang maging handa. Sayang, ang pagiging seryoso lang. Mukhang malayo pa ang mararating. Kung hindi tayo gagamit ng henyo, ito ay para lamang dagdagan ang tagumpay ni Guang Xiaoyu. Sunod-sunod na nanalo si Guang Xiaoyu. Nabahala ang 3 pinuno. Sikretong nagpadala ng mensahe ang pinuno ng Julie. Kailangan niyo talagang ipakita ang tunay na kakayahan ng Ice and Snow Peak. Agad ding nagpadala ng mensahe ang pinuno ng Wanjian. Ayos lang, hindi pwedeng makapasok ang batang ito sa ika-4. Kung hindi, malamang na masira niya ang ating depensa. Magkakaroon tayo ng problema kung makapasok siya sa nangungunang 1-0. Nagmumungkahi ako na ang Duke ng Ice and Snow Peak ang humarap kay Guang Xiaoyu. Nagmumura ang Panginoon ng Ice and Snow Peak na may galit na sinabi, bakit hindi mo hayaan si Mu Wei na lumaban? Sige, sa susunod na laban, aaminin kong talo ako. Hayaan mong makapasok si Mu Wei. Labanan si Guang Xiaoyu. Galit na galit ang punong guro ng Wan Jianfeng, nagtapak-tapak siya. Yung batang iyon ay may napakalakas na kasanayan. May ganitong antas ng espada sa kanya. Kung gusto mong lumaban si Mu Wei, kailangan niyang talunin si Guang Xiaoyu. Sobrang gusto na niyang sumuka ng dugo mula sa pag-atake ng espada ni Xiaoyu kanina. Ang daan ng espada ni Wu Wei ay talagang hindi makakabuti sa kanya. Ang tanging makakalaban ay marahil ang kanyang pangatlong antas na sandata, ang Ice Seal. Ipinaabot niya kay Nangong Ju na siya ay isang katangian ng katawan, na nag-aaral ng katawan. Ang kanyang hawak na kahoy na espada. Hindi masisira ang depensa ng katawan ni Nangong Ju. Kung mananalo, sa kanilang pag-usapan. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ibinigay mo rin ang armor na iyon kay Nangong Ju.
Hindi pwede, hindi papayag ang Panginoon ng Yelo at Nye. Kung matalo si Nangong Ju, ano ang gagamitin ng Ice and Snow Peak para makipagkumpetensya sa unang pwesto? Bawat isa ay may kanya-kanyang henyo. Isa rin itong lihim na baraha, at isa ring susi sa pagkuha ng unang pwesto ng tatlong tuktok. Sa oras na ito, sino ang magiging tanga para ilabas ito? Hindi pa nga sigurado kung mananalo laban kay Guang Xiaoyu. Kung sakaling maubos ang lakas, hindi ba't magiging pabor ito sa dalawang natitirang tuktok? Nabigo ang negosasyon. Lahat ng mga punong guro ay may seryosong mukha. Walang sinuman ang nakikipag-usap sa iba. Mabilis na dumating ang huling laban. Malakas na sinabi ng gitnang edad na tagapagsilbi. Disipulo ng Wanjian Peak, si Wudahan. Labanan ang disipulo ng King Feng, si Guang Xiaoyu. Nagsisimula na ngayon. Kung mananalo si Guang Xiaoyu sa laban na ito, makakapasok sa ika-4 na pwesto. Ngunit pagkatapos ng ilang laban, halatang bumaba ang kondisyon. Mukha siyang maputla tulad ng papel. At ang kanyang mga mata ay hindi na kasing linaw at liwanag. Maraming tao ang nakapansin dito. Humagikik si Wudahay. Nasa ika-6 na antas ako ng pag-akyat sa araw. Sumuko ka na. Mukhang may pagbabago. Ang tatlong pinuno ay hindi nagpapakita ng emosyon. Ngunit sa loob nila, masaya sila. Hindi maganda ang kalagayan ni Wang Xiaoyu. Samantalang si Wudahay ay puno ng lakas. Hindi lang iyon. Siya rin ay nasa mas mataas na antas kaysa sa nauna. Ito ay tiyak na isang napakagandang pagkakataon. Nagmumura siya, na may pagdududa. Bakit ako magpapaubaya? Hindi ka nasa mabuting kalagayan. Sobra ang pag-ubos ng iyong enerhiya. Dagdag pa, mas mataas ako ng isang antas kaysa sa iyo. Sa laban na ito, sigurado kang matatalo ka. Si Wudahay ay puno ng tiwala. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi maganda ang aking kondisyon? Si Guang Xiaoyu ay nagbuhos ng pagdududa. Sa katunayan, ang kanyang kondisyon ay mabilis na bumabalik. Mas mabilis pa kaysa sa karaniwan. Ngunit mas marami na ang laban na kanyang sinasalihan. Malaki lang ang konsumo. Hindi sapat ang kita. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang pagbawi na ito ay tiyak na may kinalaman sa nakatatandang kapatid. Hindi ito dahil sa isang sulyap na nagiging tatlong malinaw. Ang kahoy na espada ay nasa katawan ng baka. Ang suot sa itaas ay isang palda. Ito ay isang uri lamang ng armor. Walang ganitong kakayahan. Sinalo niya ang tingin sa itaas sa kanyang nakatatandang kapatid. Nakikita niyang tahimik ang mukha nito parang tubig. Sumuko ka na, Wudahay, malamig ang tono. Umiti ang tatlong pinuno ng Peak. Nakangiti ng hindi mapigilan. Pero sa susunod na sandali, mabilis na inabot ni Xiaoyu ang isang espiritu na pil. Walang pag-aalinlangan na nilunok ito. Sa loob lamang ng ilang paghinga, agad na bumalik ang kanyang kalagayan sa dati. Ang ngiti ng tatlong pinuno ay biglang nanigas. Kung hindi sila nagkakamali, ang nilunok na elixir ay isang elixir na lampas sa mataas na antas. Antas 3, antas 4, o antas 5. Ang ganitong napakahalagang elixir. Kahit sila, hindi nila kayang ilabas. Paano magkakaroon ang maliit na King Feng ng ganito? Yung batang babae na iyon, hindi man lang kumurap. Diretsong kinain niya agad. Sayang talaga. Napangiti ng maliwanag si Wang Xiaoyu. Sige, ngayon isang maliit na antas na lang ang lamang mo sa akin. Pero ayos lang. Dala ang kahoy na espada, mabilis na sumugod si wall painting. Malaki ang suot niyang mahaba niyang bestida. Nagsusumamo sa hangin. May isang di maipaliwanag na espiritual na damdamin. Ngunit medyo nakakatawa rin. Bumaling si Wudahay sa kanyang isip. Ngumanga at buong lakas na sumabog. Kahit na hindi niya maipakita ang kanyang espada. Ngunit napabigat ang kanyang espada. Na tumama ng diretsyo. Kumpiyansa siyang masasaktan si Guang Xiaoyu. Maliban na lang kung siya ay bumalik. Ngunit nagulat siya. Dahil hindi talaga handa si Guang Xiaoyu na dumepensa. Ang kanyang malaking bakal na espada ay tumama sa payat na katawan ni Guang Xiaoyu. Isang malakas na tunog. Nagniningas ang apoy. Naharangan ito. Naharangan ng sirang damit. Si Wudahay ay tuluyang naguluhan. Anong nangyari? Si Wudahay ay nagpanik. Ang kanyang malakas na atake. Napigilan ng isang sira-sirang. Hindi kaaya-ayang damit. Grabe, ang tingin ni Xiaoyu ay biglang naging mainit. Matagal na nakatitig sa nakabukol na damit. Ito ay isang armor. Talagang astig ang kapatid na guro. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kakaibang armor. Hindi na kailangan ng masusing paggawa. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng isang karayom at sinulid. Sunod-sunod na pinutol ng espada ng vortex. Napakalakas ng puwersa. Hindi nagkukulang sa mga tagapagsanay ng breakthrough sa ikalawang langit. Si Wudahay ay malupit na itinapon palayo. Ito ay tiyak na lakas. Ang punong guro ng One Giant Peak ay nag-init ang ulo. Wang Xiaoyu ay hindi talaga nag-ara ng espada. Paano siya makakagawa ng ganitong kalakas na espada? Tumingin ako ng pahilis. Nanatili pa ring kalmado. Tungkol sa pagsasanay. Sinabi ng pinuno ng One Giant Peak. Sige, kahit na ito ay dahil sa pagsasanay. Ng pamamaraan. Ano ang kwento tungkol sa mataas na antas na espiritual na elixir? Sobrang naiinggit siya. Isang maliit na lugar ng King Feng. Bakit siya ay may mataas na antas na espiritual na elixir?
Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, nagsisi siya agad. Ano ang pakialam mo kung kumain ng elixir ang iba? Kung may kakayahan ka, ikaw rin ba ang nagbigay ng ilang piraso sa mga bagong disipulo ni Wan Jianfeng? Ngumingiti akong sabi. Ang espiritu na pil ay ibinigay ng master namin. Kahit na sobrang mahalaga ito, wala tayong magagawa. Kailangan kong makakuha ng isang posisyon. Ngumiti si Master Liuli at nagsabi. Tanong ko lang, Chen Disciple. May natira pa bang ganitong elixir si Junior Sister? May pumasok na ideya sa isip niya. Wala na, sabi ng Master, ang elixir ay para lang sa mga sarili nilang tao. Pagkasabi niya nito, sa gitna ng laban, si Xiaoyu ay nagpakita ng kasiyahan. Kumuha siya ng maraming elixir. Mayabang niyang sinabi kay Wudahay. Nakikita mo ba, paano magiging masama ang aking kondisyon? Biglang napatitig si Wudahay. At nahimatay. Walang nakakaalam na ang hindi inaasahang si Goang Xiaoyu ay matagumpay na nakapasok sa ika-4 na laban. Ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay talagang kakaiba. Hawak niya ang isang kahoy na espada na kayang maglabas ng malakas na diwa ng espada. Madali lang makakuha ng maraming elixir. At ang suot na damit ay isang makapangyarihang baluti. Hindi na makapagpigil ang lahat sa Sanfeng. Ang mga pinuno sa itaas ng plaza ay nagbago ang mukha. Ngunit si Jiang Baili Jiansan ay bahagyang ngumiti. Habang siya ay nag-iisip ng mabuti kung paano makakuha ng kaunting elixir mula sa akin. Mukhang hindi nagkulang ang maliit na junior sister sa paglikha ng elixir nitong mga nakaraang taon. Tama, si Wen Yuqing ang nag-iisang alchemist ng Wujizong. Ika-4 na pag-ikot. Natitirang bilang 25. Kailangan lang manalo si Xiaoyu ng 3 laban pa. Siguradong makakapasok siya sa nangungunang 10. Tungkol sa mga susunod na ranggo, wala namang pakialam. At sa kasalukuyang sitwasyon, maliban sa 3 henyo, halos walang makatalo kay Goang Xiaoyu. Naghintay ng halos kalahating oras. Sa wakas ay muling dumating ang pagkakataon ni Goang Xiaoyu. Ang makakalaban ay ang duking may yelo at niebe, na may katawan na may katangian ng hangin. Pinalawak ang larangan ng labanan. Sa 500 metro para sa kanya. Walang duda na ito ay isang malaking bentahe. Tahimik na nag-iisip si Xiaoyu habang nakakunot ang labi. Sa wakas ay pinayagan niyo na ang inyong henyo na lumaban. Sayang, lahat ay masyadong huli na. Pumasok na siya sa ika-4 na pwesto. Kailangan lang niyang manalo ng 3 laban pa. Para makapasok sa nangungunang 10. Walang makakapigil dito. Talagang huli na ang 3 tagapangalaga ng hangin. Maraming kaalaman ang nasa loob nila. Ngunit wala ito sa akin. Si Nangong Ju ay nananatiling tiwala. Hindi lamang dahil sa kanyang sariling katangian. Kundi dahil siya ay higit na nakakataas ng 3 antas. 8 antas ng pagwawasak ng araw. Nakatutok ang tingin ng tagapangalaga ng yelo at niebe sa itaas. Dahan-dahang umiti. Sa pagkakataong ito, dapat niyang talunin si Goang Xiaoyu. Maliwanag na may inihandang plano siya. Sa totoo lang, ibinigay niya kay Nangong Ju ang isang makapangyarihang baluti na kayang humadlang sa lahat ng atake mula sa ilalim ng kaluluwa. Dagdag pa ang kanyang sariling katangian. Kapag siya ay nagbigay ng buong lakas, may kakayahan pa si Goang Xiaoyu na makabangon. Nagulat ang pangulo ng Wan Jianfeng. Talaga bang handa kang ibigay sa kanya? Tahimik ang pangulo ng Bing Xufeng. Sa loob-loob ay umuungal siya. Hindi ba't pareho lang kayo? Ang bagong paligsahan ng mga bagong estudyante ay hindi pangkaraniwan. May kinalaman ito sa kung sino ang makakapagsanib sa King Feng. Kaya't ang 3 pinuno ng tuktok ay naglagay ng malaking pusta sa kanilang mga henyo. Hindi na iba ang Julie Peak at Wanjan Peak. Ang tanging bagay na nagpapahirap sa kanila ay ang pagpasok ni Goang Xiaoyu sa ika-4 na round. Hayaan siyang magpatuloy sa pagkapanalo. Ganap na mawawasak ang plano ng Hejing King Zong. Huling 3 laban. Ito na ang huling 3 pagkakataon. Binuksan ni Nangong Ju ang kanyang mga mata. Hindi sinasadyang umiti siya. Handa ka na ba? Si Mo Wei sa ibaba ay bahagyang umiti. Mukhang siya ay matatanggal. Hindi siya makakalaban sa kanya. Talagang sayang. Sa malapit, si Zhu Wushuang ay sumulyap sa kanya. Wala siyang sinabi. Agad na ginamit ni Nangong Ju ang lahat ng kanyang lakas sa digmaan. Ang kapangyarihang may katangian ng hangin ay nag-umapaw. Ang hangin sa paligid ay mabilis na umusbong. Dala ang napakalakas na lakas. Talagang malakas. May ngiti siya sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumapit. Nang makita ang eksenang ito, agad na huminto ang lahat sa paghinga. Isang pangungusap lamang ang nasa isip. Talagang henyo siya. Nahuli man, ngunit ang ganitong pagsabog ay agad na naipon. Isang napakalakas na puwersa ang biglang kumalat. Parang isang napakataas na bundok ang dumarating. Napatigil ang hakbang na paakyat. Hindi maikot ang lakas sa loob ng katawan. Biglang nawala ang matinding hangin. May bahagyang ningning ang armor sa katawan niya. Biglang nawala ang liwanag. Naging matigas ang ngiti ni Nangong Ju. Ang lakas ay sobrang makapangyarihan. Nangangalit ang mukha ng matandang elder. Ang lakas na ito ay malupit na pinipigilan si Nangong Ju. Pati si Goang Xiaoyu ay nalilito. Tumingin siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Ako ay nananatiling kalmado. Sa huli,
Ang tingin ni Guang Xiaoyu ay napadpad sa matandang baka. Habang tumitingin siya, lalo siyang nakaramdam na may mali. Ngunit wala siyang matibay na ebidensya. Napakakalmado niya. Malinaw ang mata. Punong-puno ng espiritu. Pagkatapos ng sandaling pagkabigla, mabilis siyang nakabawi. Itinaas ang kahoy na espada. Walang pag-aalinlangan, tinaga niya ito. Si Nangong Ju ay pinipigilan ng malakas na puwersa. Walang magagawa. Tanging mapapanood na lang ang pagbagsak ng tabak na ito. Malaki ang mga mata niya. Ngumiti si Xiaoyu. Ang susunod na tao, walang masabi. Nagulat ako at tanungin kung ano ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Medyo kakaiba ang eksena. Bagamat hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na iyon. Pero lahat ay malinaw. Ang lakas na ito ay may kaugnayan kay Like Xiaoyu. Napakalakas. Higit pa sa antas ng kaluluwa. Paano na tayo makakalaban nito? Tao, wag mong sabihin sa akin na ang lakas na ito ay nagmula kay Like Xiaoyu. Ang pangulo ng Wanjian Peak ay nakasimangot na nagsabi. Malinaw na may mali, pero wala siyang anumang ebidensya. Mukha akong inosente. Hindi ko alam eh. Baka nag-aral siya ng mga ipinagbabawal na teknik. Galit na galit ang pinuno ng Julie. Paano mangyayari yon? Nagulat ako. Ang dami niyo dito, mga Shifu. Marami ring matandang nakikita. Kung ito ay isang tabuo na teknik, hindi niyo ba nakikita? Biglang naputol ang salita ni Julie Peakmaster. Napakamakatwira ng sinabi niya. Si Bailijian ay napigilan ang tawa. Sabi niya, sige na, sige na. Kahit ano paman. Nanalo si Xiaoyu. Ito ay isang hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan. Sa susunod na laban tayo. Sa labanan, si Xiaoyu na nakangisi ay lumapit kay Lao Huang. Nakangiti habang nakatitig sa baka. Maingay na sabi kay Lao Huang. Ikaw ba ang gumawa nito? Tumingin ang matandang baka sa kanya. Talagang nagningning ang mga mata ni Guang Xiaoyu. Naging matalino ang mga hayop. Ang tahimik na King Feng ay biglang nagbigay ng mahigpit na aral sa lahat. Ang napakababa na kakayahan at talento ni Guang Xiaoyu ay nakarating sa puntong ito. Maliwanag na hindi maikakaila ang kontribusyon ng mga yaman na ibinigay ni King Feng. Noong pinili nilang sumali sa King Feng, mga bagong disipulo. Ngayon ay nagsisisi sila ng husto. Sayang, walang pabalik sa mundong ito. At sa laban na ito, pinaka nakakainis ay ang tatlong pinuno ng pulo, sobrang nagpadalos-dalos sila. Kung naging maingat lang sila mula sa simula, at ginamit ng maayos ang mga patakaran ng laban. Para mapagod si Xiaoyu. Baka matanggal siya. Ang plano ng pagsasanib sa King Feng ay dapat na maayos na maisagawa. Ngunit ngayon, ang pag-unlad ng kompetisyon ay lalong nagiging kakaiba. Ang lakas na ipinakita ni Xiaoyu. At ang mga kakaibang bagay na nasa kanya. Hindi na ito kayang tapatan ng kanilang henyo. Sa huling dalawang laban, paano nga ba dapat ito laruin? Mayroon silang pakiramdam na kahit na magkaisa sina Zhu Wushuang at Mu Wei, hindi pa rin nila kayang talunin si Guang Xiaoyu. Iwanan na muna ang kanyang mga elixir. At ang grupo ng mga armor, yung misteryosong lakas na lumitaw kanina, ay sapat na upang madaling durugin ang dalawang henyo. Talagang hindi ito pantay na laban. Hindi na kayanan ng Panginoon ng Julie ang magdalamhati. Ano ang dapat gawin? Nagpadala ng mensahe ang Panginoon ng Wanjian. Punong-puno ng kalungkutan ang puso ng Panginoon ng Julie. Bakit hindi na lang natin ito itigil? Biglang nagalit ang Panginoon ng Bing Snow. Mga kapatid, nagbibiro ba kayo? Ang henyo dito ay talo na. Ngunit kayo ay nagsasabi na susuko na. Ano pa ba ito kundi panlilin lang? Sa susunod na laban, ano pa ang maaasahan ng Ice Snow Peak para makuha ang unang pwesto? Si Sleth Disad, ang pinuno ng Jill Peak, ay ngumiti. Sabi niya sa kanyang disipulo, huwag kang mag-alala. Tingnan mo nga ang ipinapakita ni Guang Xiaoyu. Ng kanyang lakas. Sa tingin mo, sa bagong henerasyon, sino pa ang makakatalo sa kanya? Agad na sumang-ayon si Wan Jianfeng na nasa tabi. Sa plano nilang pagsamahin ang King Feng, malamang ay hindi na matutuloy pa. Biglang nagbago ang salita ng Pangulo ng Julie Peak. Pumikit siya ng mariin. Nang marinig ang sinabi, biglang lumiwanag ang mga mata ng dalawang Pangulo ng Peak. Iyon ay ng 2 taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang dakilang guro ng bansa ay dinala ang isang batang babae. Sa Wuji Sect, sinasabing tutuparin nila ang kasunduan ng mga nakatatanda. Siguro ito ay tungkol sa nakaraang henerasyon ng dakilang guro. Ang alitan sa pagitan ng nakaraang punong guro ng kanilang Ujizong. Nagkasundo ang magkabilang panig. Napipili ng 2 pinakamahusay na kabataan para sa isang laban sa isang tiyak na oras. Noong panahong iyon, ang batang babae na dinala ng malaking guro ng Shigo ay napakabata pa at hindi pa nagsisimula sa pagsasanay. Kaya't ang napagkasundo ang oras ay 3 taon mula ngayon. Ibig sabihin ay sa susunod na taon. Si Panginoon ng Julie ay nakangiti. Bakit hindi hayaan si Guang Xiaoyu na makuha ang unang pwesto? Ngayon ay panahon na ng taglagas. Ilang buwan na lamang ang natitira. At darating na ang susunod na taon. Sa panahong iyon, ang Wuji Sect ay magpapadala ng isang tao. Pinakamahusay na mga kabataan. Pumunta sa Shiguo para sa isang hamon. At ayon sa kanilang nalalaman,
Ang batang babae na dinala ng dakilang guro 2 taon na ang nakalipas, ay isang tunay na Diyos na katawan. Sa bagong henerasyon ng Gujizong, walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Hindi kayang talunin si Mu Wei. Si Nangong Ju ay hindi rin pwedeng. Mas lalo na si Zhu Wushuang. Pero si Guang Xiaoyu siguro pwedeng. Sobrang galing niya. Ngumiti si Wang Jianfeng. Kapatid, ang teknik mong huwag mong gamitin ang espada ng iba. Talagang napakagaling. Anong sinasabi mong walang kwenta? Kapatid, ito ay para sa kapakanan ng ating sekta. Sabi ng pinuno ng Ice and Snow Peak. Si Guang Xiaoyu, isang napakahusay na kabataan. Tiyak na makakapagtagumpay para sa ating Guji sect. Laban sa katawan ng ating guro. Walang duda tungkol dito. Dahil hindi natin maaalis si Guang Xiaoyu. Hindi natin maipagsasama ang King Feng. Hayaan na lang siyang mamatay sa ilalim ng guro. Basta't mamatay si Guang Xiaoyu. Walang tagapagmana si King Feng. Pagdating ng panahon, ano pa ang masasabi ni Chen Pingping? May dahilan pa ba si senior brother na tumutol sa kanila? Walang tao sa King Feng. Mag-aaksaya lang ng yaman ng sekta ng walang silbi. Hayaan natin siyang maging mas mahusay pa. Ngumingiting sabi ni Master Wan Jianfeng. Bago sirain ang isang tao, dapat munang palakihin ang kanyang ego. Ngumingiti si Bingsu Fengsheng. Ang unang pwesto sa bagong laban ngayong taon. Walang iba kundi siya. Sa ganitong desisyon, naging tuwid na rin ang 3 pinuno. Sa bawat laban kay Guang Xiaoyu na susunod, sila ay lihim na nagbigay ng utos. Sumuko sa simula pa lang. Huwag nang magtanong kung bakit. Matapos ang ilang sunod-sunod na laban, diretso nang pumasok si Guang Xiaoyu sa top 5. Nakakunot ang kanyang noo. Tumingin sa lalaking nasa harap niya. Sabi niya, gusto mo rin bang sumuko? Umiti ang binata at tumango. Sa kawalan ng magawa, sabi niya, pwede mo bang sabihin kung bakit? Tanong ni Xiaoyu. Sa kabila ng iyong pagbasag sayang 7 heavens, may pagkakataon ka pa ring talunin ako. Ngayon, hindi maganda ang aking kalagayan. Nang marinig ang salitang estado, napalingon ang batang lalaki. Hindi ako makakatapat sayo. Diretsong umalis pagkatapos sabihin iyon. Sa huli, 3 na lang ang natira. Si Mu Wei at Zhu Wushuang. At si Guang Xiaoyu. Ang matinding laban sa unang 3 pwesto. Naglaro muna si Mu Wei at Zhu Wushuang. Nanalo si Mu Wei. Pero nang harapin niya si Guang Xiaoyu, walang pag-aatubili niyang pinili ang mag-withdraw. Sa mapuputi niyang pisngi ni Guang Xiaoyu, nakasulat ang lahat ng alam ko. Nakangiti siya pero hindi na nagsasalita. Hinahatak ang mahabang damit. Hinahatak ang matandang asno at umiikot palayo. Sa kailaliman ng Gujizong, tinawag ni Bailijian ang 3 pinuno ng tuktok. Tumingin mula sa itaas ng halos 1-0 minuto. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Bakit kailangan niyang talikuran siya? Hindi niya maunawaan. Sige, Bailijian 3, magsalita ka. Hindi ito maaaring pagsamahin. King Feng, hindi ba kayo nadismaya? Senyor na guro, walang ganitong bagay. Itinaas ni Pangulong Julie ang kanyang ulo at nagsalita. Sa simula pa lang, talagang kami, gusto sanang pagsamahin ang King Feng. Sa katunayan, isa lamang ang disipulo ng King Feng. Ngunit siya ang kumukuha ng karamihan sa mga yaman. Ngunit nang makita namin si Guang Xiaoyu, nawalan na ng ganitong ideya. Talagang napakahusay niya. Tama, si Guang Xiaoyu. Ang pinakamahusay na kabataan sa aming Gujizo. Walang duda niyan. Sabi ng Panginoon ng Yellow at Snow Peak. Kaya sa tingin ko, hindi na kailangang pagsamahin ang King Feng. Sumang-ayon si Wan Jianfeng at nagsabi ng suporta. Kapatid na Mistri, lahat ng sinasabi namin ay totoo mula sa aming puso. Talaga ba, si Bailijian Sanhi ay nag-aalinlangan? Totoo, 3 tao ang sabay-sabay na sumagot. Kung ganon, si Wang Xiaoyu ay tiyak na pumasok na sa top 1-0. Si King Feng ay nakasiguro rin sa laban sa likuran. Bakit kayo sumusuko? Tanong ni Bailijian 3 na may kunot ang noo. Si Panginoon ng Yelo at Nye ay labis na nababahala. Ang henyo sa ilalim ko. Walang pagkakataon na makapagsagawa. Kapatid na guro, sa tingin mo ba kayang talunin ni Mu Wei siya? O iniisip mo na ang katawan ni Zhu Wushuang ay makakaya? Mukhang may katotohanan nga. Nagmuni-muni si Bailijian 3 sandali. Wala nang pagdududa sa kanyang pagsasanay. Sabi ng pinuno ng Julie Feng ng seryoso. Sino ang makakatayo sa harap ng lahat ng mataas na mandirigma ng Gujizo? Gamitin ang mahihigpit na batas. Sabi ng Panginoon ng watawat ng 10 singsing. Ang galing ni Xiaoyu ay kitang-kita ng lahat. Tanggap namin ang pagkatalo ng buong puso. Tama si Bingsu Fengshu. Ang Wuxi Sect ay may batang tulad ni Xiaoyu. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na bihira mangyari sa isang siglo ng aming sekta. Napailing si Bailijian. Sige na, sige na. Mabilis na tayong umalis bilang panganay. Alam na niya ng husto ang ugali at pagkatao ng 3 nakabababatang magkakapatid. Hindi nila basta-basta susuko. Kahit na si Xiaoyu ay nasa top 1-0 na. Siguradong may ginagawang kalokohan dito. Pagkatapos umalis ng 3 panauhing pinuno, doon lang nagsalita ang matandang nakatayo sa tabi. Baka dahil ito sa kasunduan sa guro na si Dakong Guro. Nagtigagal si Bailijian San.
Napaka nakakainis ng masamang nakatatandang kapatid. Ilang pirasong espiritual na gamot lang naman. Ayaw pang ibigay. Yeswe, gusto pang balikan ang dati. Saan ka makakakita ng ganoong dami ng espiritual na gamot? Kahit siyam na antas, pwede nang kainin na parang merienda. Kahit na ang luma at sira-sirang palda na iyon. Kailangan pang ibalik. Patuloy na nagmumura si Xiaoyu. Nagtakda siya ng desisyon. Kapag bumalik na ang kanyang lakas, kailangan niyang ipasok ako sa banyo ng isang buong 10,000 taon. Kahit isang taon ay hindi pwede. Ngunit sa ngayon, kailangan munang tiisin ang kahihiyan at mag-aral. Sa wakas, siya lang ang nakapagbukas ng 5 antas ng liwanag. Maraming aspeto ang kailangan pa ring umasa sa nakatatandang kapatid. Dumating ang gabi. Sikretong pumunta siya sa kwadra ng baka. Maingat niyang sinuri ang espiritu sa paligid ng matandang baka. Talagang mas masigla kaysa sa ibang lugar. Ang baka na ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Nakita ng matandang baka ang kanyang pagdating. Tumunog ito ng ilang beses. Parang sinasabi nitong umalis na siya agad. Huwag siyang istorbohin habang nagpapahinga. Biglang umiti si Wang Xiaoyu. Kahapon, magkasama pa tayong lumaban. Ngayon, nagsimula ka ng mainis na umalis ako. Hindi iyon mangyayari. Dahil sa mahiwagang epekto ng matandang asong baka na ito na nakakapagtipo ng espiritu. Kahit ano paman, kailangang tumira siya sa kulungan ng baka na ito. Hindi ko alam kung alam ni Kuya She. Ang kakaibang katangian ng matandang asong baka. Si Wang Xiaoyu ay nakapamaypay sa baba. Nalinlang sa malalim na pag-iisip. Samantala, ako na naghahanda ng matulog. Bigla na lang ginising ng boses ng sistema. Sistema ng paalala. May lumitaw na sinaunang Phoenix sa labas ng Stone Kingdom, Howie. Agad na pumunta ang host sa Stone Kingdom. Pakawalan si Howie ang sinaunang Phoenix. Darating na ang misyon. Sabay nating pagmasdan ng mabuti ang misyon na ito. Sa Stone ni Howie, ang sinaunang Phoenix sa Stone Kingdom. Malakas ang epekto ng spirit gathering. Umiikot ang mundo. Lalong bumibilis ang takbo. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng kalahating taon, makakapasok na siya sa kalagayan ng kaluluwa. Hindi mapigilan ni Wang Xiaoyu na tumawa ng malakas. Pagkalipas ng ilang araw, siya na ang kusang nag-aasikaso sa buhay nila o Huang Yu. Pagpapakain at paliligo. Sa gabi, humiga siya. Diretso siyang natulog sa kwadra ng baka. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, lalo niyang nararamdaman na ang matandang baka ay hindi pangkaraniwan. Sobrang may espiritu. Parang ang mga mata nito ay kayang magsalita ng damdamin. Ngunit siya ay isang karaniwang hayop lamang. May mga espiritu na nagtitipon sa paligid ko. Pero walang kahit anong alon ng espiritu sa loob. Old Huang, alam mo ba na ikaw ay isang baka? Bakit nakatitig ka sa akin ng ganito? Huwag kang masyadong mataray. Pag madilim na, sumama ka na lang sa akin. Huwag ka nang sumama sa senior brother ko. Isa lang siyang ordinaryong tao. Hindi ko maibigay ang kaligayahang nais mo. Maniwala ka, tama ako. Si Xiaoyu ay mahinahon at matyagang nagtuturo. Noong mga oras na iyon, saktong dumaan si Baili Jiansan at nakita ang eksenang ito. Nagtaka siya sandali, pagkatapos ay nagmukhang nagalit. Sa itaas ng burol, isang tao at isang baka, tahimik na nagpapastol. Ang tao ay walang tigil sa pagtatrabaho. Gaano pamilyar ang tanawing ito? Hindi ba't ito ang buhay ni Chen Pingping noon? Si Baili Jian ay mabilis na lumapit. Xiaoyu, ano bang ginagawa mo? Sobrang nasaktan siya. Ikaw, Chen Pingping, kahit hindi ka nagsusumikap sa pagsasanay, ayos lang. Akala pa namang sinubukan pang sirain si Guang Xiaoyu. Siya lang ang tanging pag-asa ni King Feng. Pinuno ng Miaozi. Magandang umaga, Shibo. Lumiko si Guang Xiaoyu at sabi niya, nag-aalaga ako ng baka. Biglang naging maputla ang mukha ni Baili Jiansan. Xiaoyu, kahit na medyo may kulang ka sa talento, ngunit kaya mo pa ring mag-aral. Kung ikukumpara sa iyong nakatatandang kapatid, talagang napakahusay mo. Kaya tungkol sa pag-aalaga ng mga baka, mas mabuting ikaw na lang ang gumawa. Ano bang sinasabi mo? Paano mo maaring ipagawa sa nakatatanda? Kakatapos ko lang makabuo ng matibay na ugnayan kay Lao Huang. Lumapit ka, may gusto akong sabihin sa'yo. Si Baili Jian tatlo ay walang magawa at nagsabi. Agad niyang ikinuwento ang kasunduan sa pagitan ng Ujizong at ng bato ng bansa. Nadahan-dahang inilahad. Pagkatapos ay sinabi niya, syempre, igagalang ko ng lubos ang iyong opinyon. Kung ayaw mong pumunta sa bato ng bansa, ayos lang iyon. Si Guang Xiaoyu ay nag-angat ng kilay. Tinanong, ano ang sinabi ng aking nakatatandang kapatid? Sabi ni Baili Jiansan. Sabi niya, ikaw ang magdedesisyon. Walang kahit isang lalaking mapagkakatiwalaan sa mundo. Kakaambag ko lang para sa King Feng. Ngayon ay itinapon na ako ng nakatatandang kapatid. Nakakainis, si Xiaoyu ay nag-isip ng nag-isip. Tinanong, mayroon bang gantimpala? Sabi ni Baili Jiansan na wala. Pero siguro may alam ang master natin. Sa likod ng laban na ito, malaki ang pwedeng itagong. Na isang malaking pagkakataon. Ngunit si Xiaoyu ay nag-aalinlangan. Kailangan mong pag-isipan mabuti. Yung tao sa Stone Country ay isang banal na katawan. Baili Jiansan ay nagsabi ng seryoso. Si Guang Xiaoyu ay lihim na nag-iisip. Ako ang emperador ng mga demonyo.
Madali lang para sa akin na supilin ang isang Diyos. Kung walang gantimpala, walang malaking pagkakataon. Tiyak na hindi siya pupunta sa bansang bato. Maging ang pagtingin dito ay ayaw niya. Ang tatlong salitang malaking pagkakataon ay talagang nakakuha ng kanyang atensyon. Guang Xiao Yuhao, tumango ng matatag. Pupunta ako, pwede ka pang mag-isip ng mas matagal. Sabi ni Bai Lijiansan. Ang laban ay sa susunod na taon. May ilang buwan pa. Hindi na niya kailangan pang mag-alinlangan, tumango siya ng matatag. Sigurado ka na ba? Tanong ni Bai Lijiansan na seryoso ang mukha. Sige, kung nagpasya ka na, tapos na ang usapan. Bilang leader, nararapat na suportahan kita ng buong puso. Sa mga susunod na buwan, anumang katanungan mo ay maaari mong ipaalam sa akin. Kabilang na ang tungkol sa pagsasanay. Sabi niya ng seryoso. Gustong-gusto ni Wang Xiaoyu ang mga ganitong salita. Agad siyang naging masaya. Sabihin mo lang sa akin kung ilang piraso ng espiritual na bato ang kailangan ko. Ilang daang piraso ng espiritual na gamot. Pagbalik sa King Feng, nakakita siya ng isang liham sa aking kwarto. Napakasimple na nilalaman. Magpakahusay ka sa pag-aaral. Alagaan mo ng mabuti sila o Huang. Ako'y pupunta sa Kingdom of Stone. Biglang nawala ang kalma ni Wang Xiaoyu. Baka naman gusto ng kapatid na lalaki na umalis ng tahimik para sa isang laban. Isang tao na nawawala ng pag-asa. Para sa akin, hindi siya nag-atubiling ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Para hamunin ang isang Diyos. Uwi ang saya-saya. Talagang nagkamali ako sa paghusga sa kapatid na lalaki. Sa hilagang bahagi ng labas ng bansa ng bato, may isang malawak na bundok, na tinatawag na bundok ng bato. Sa bundok, ang mga puno ay umaabot sa langit. Ang mga daan ay liko-liko at masalimuot. Malalaki ang mga baging na masigasig na bumabalot. Sa unang tingin, para itong hindi pa napapanday na kagubatan. Sa kailaliman ng bundok ay may maraming makapangyarihang mabangis na hayop. Dahil dito, sa araw-araw may mga taong pumupunta. Kahit ang mga mangukit at manghuli ay bihira na ring makita. Ngunit nitong mga nakaraang araw, dumarayo ang mga tao sa bundok ng Batong Bakal. Dahil sa mga espiritu. Kalahating buwan na ang nakalipas. May isang nag-aaral sa bundok na nagsasanay. Sa kalaliman, nakita ang isang espiritu ng hayop na sumisipsip ng esensya ng araw at buwan. Agad na nagulat. Ilang taon nang walang espiritu ng hayop sa Shiguo. Nang subukan niyang pakalmahin ang espiritu ng hayop, bigla itong tumakbo at nawala. 11 ang damdamin ng mga nag-aaral ng sining. Agad siyang bumalik sa bayan upang maghanap ng tulong. Ngunit hindi sinasadyang kumalat ang balita. Dahil dito, maraming mga tagapagsanay ang nagtipon-tipon. Si Yu Chang'an ay labis na nababahala. Hindi ko alam kung sino ang walang hiya na nagbunyag nito. Nakita mo ba ang itsura ng espiritu? Tanong ng dalaga sa tabi. Napakalaki, puno ng apoy. Sinikap niyang alalahanin. At pagkatapos, ang apoy ay nagtakip sa aking paningin. Talagang hindi makita ng malinaw. Si Yu Chang'an ay walang magawa at umiling. Tumingin siya pabalik sa hanay sa likuran. Hindi niya napigilan ang pagsasabi, ate. Kaya ba nating ilang tao lang na ito ang makapagpatahimik sa halimaw na iyon? Bakit hindi? Ang dalaga ay may kalmadong anyo. Ngunit sa madilim na mga mata niya ay mailumalabas na matinding tiwala. Dahil ito ay katawan ng Diyos. Tumigil si Chen Shixen, na may nakakunot na noo. Ano man ang mangyari, ang espiritual na hayop na ito ay kailangan kong makuha. Sa kailaliman ng bundok, hindi ko alam kung gaano karaming malalakas na mabangis na hayop ang napatay ko. Habang nagmamadali pababa sa daan. Ngunit ang espiritu ng hayop na iyon ay sobrang bilis at labis na alerto. Tuwing may naririnig na ingay, agad itong tumatakbo. Wala akong kahit anong pagkakataon. Woof woof woof. Biglang umangal ang maliit na itim na aso sa tabi, tumingin sa unahan. Nakaangat ang aking kilay. Isang lokal na manok ang tumambad sa aking paningin. Sa itsura nito, wala itong pagkakaiba sa karaniwang hayop na alaga. Tanging ang mga mata na iyon ay puno ng espiritu. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ng manok ay puno ng pagkabahala. Habang tumatakbo, siya ay lumilingon. Tila may sumusunod sa kanya mula sa likuran. Haha, hindi ko maiwasang tumawa. Napansin niya na ako at ang asong iyon ay biglang natigilan. Ngunit ang malakas na halimaw mula sa likuran ay humahabol. Wala nang oras para sa kanya na mag-isip pa. Nagsigaw ang lokal na manok ng ilang beses. Ipinasok ang ulo sa aking dibdib. Nakangiti ang maliit na itim na aso. Nagsasaya habang nakapalibot sa kanya. Malungkot ang tono ko. Hindi kumikibo ang lokal na manok. Nagtatampo sa sarili. Pinapayagan mo akong umakyat. Sasakay na ako. Sa susunod na sandali, agad ko siyang itinataas. Sabi ko ng seryoso. Sa nakalipas na kalahating buwan, dinala mo ako sa malalim na daan. Kung hindi dahil sa kaunting lakas ko, sigurado akong matagal na akong nalunok ng mabangis na hayop. Hehe, napakabuti. Ang mga inapo ng sinaunang Phoenix ay talagang hindi pangkaraniwan. Ngayon, ikaw ay hinahabol ng mga mabangis na hayop. Nais mong gamitin ang aking kamay upang hadlangan sila. At pagkatapos ay makakalusot ka. Talagang kakaiba ang taong ito mula sa lahi ng tao. Tumakbo siya ng kalahating buwan. Pinipili ang mga teritoryo ng mga malalakas na mabangis na hayop.
Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nakatakas sa akin. Hindi lang iyon. Agad niyang nahulaan ang aking pagkatao. Nakita ang balak na ito. Nabahala ang manok. Inihagis ko ito palayo. Hindi ako magpapakumbaba sa iyo dahil ikaw ay espiritu. Dahil sa misyon ng sistema, hindi ako magiging mapagpanggap sa iyo. Kailangan ko pang tulungan kang labanan si Lady. Walang posibilidad. May dignidad din ako, si Chen. Ilang mga anino ang mabilis na lumapit mula sa malayo. Sa isang iglap, nandyan na sila sa harap ko. Ang mga dumating ay sina Chen Shixian at Yu Chang'an mula sa Yuanwu Academy. Kasama ang ilang mga estudyante ng akademya. Magandang araw, kaibigan. Lumapit si Yu Chang'an. Nakakita ba ng isang mamamatay tao na nag-aapoy ang buong katawan? Tumawa ako at sinabi, nakita ko. Hindi ko sinasadyang sumulyap kay Chen Shixian. Nagtataka ako sa loob ko. Maganda naman ang batang ito. Nag-alala si Yu Chang'an. Agad siyang nagtanong. Nasaan siya, nandito pa ba? Siguradong nakalayo na ito. Itinuro ko ang direksyon kung saan tumakas ang inahing manok. Maraming salamat, tumango si Yu Chang'an bilang pasasalamat. Mabilis na umalis ang mga tao. Hindi nagtagal. Isang nakakagimbal na sigaw ang narinig mula sa direksyon ng inahing manok. Isang makapangyarihang halimaw ang nagising. Naramdaman ang paggalaw ng enerhiya ng espiritu. Ang mabangis na hayop ay mabilis na tumakbo. Ang mga inahing manok ay naguguluhan at natatakot. Patuloy silang umatras. Ang maliliit na pakpak ay masigasig na kumikilos. Ang bilis ay tila kasing bilis ng kidlat. Hindi nagtagal ay bumalik na ito sa akin. Tumayo ako, isang kamay ay yakap ang maliit na itim na aso. Ang isa pang kamay ay hinahawakan ang mga pakpak ng inahing manok. Mabilis na tumakbo palabas ng bato. Pagkalipas ng kalahating oras, iniwan ang bato. Isang tao, isang aso, isang manok pumasok sa isang lumang bayan. Inangat ko ang manok na iyon. Ngumingiti, maraming malakas sa lugar ng tao at mga hayop. Kahit sino sa kanila ay kayang ipatumba ka. Kung ayaw mong kainin ka, mas mainam na huwag kang magtangkang tumakas. Dahil malaki ang posibilidad na maipapakita mo ang iyong sarili. Kahit gaano ka kabilis. Naintindihan mo ba, putang ina, galit na sumisigaw. Haha, para na siyang mapapaiyak sa galit. Ako'y nasa ganitong panganib, hindi ito nangyari ng walang dahilan. Grabe talaga ang galit ko. Pero bilang isang tagapagmana ng Ancient Phoenix, hindi siya basta-basta susuko. Ang manok na may malaking mata ay nakatitig. Sa lugar ng mga tao. Ang mga makapangyarihang tao ay hindi naman basta-basta makikita, di ba? Ngunit sino ang makakapag-isip na ang pakiramdam na ito ay labis na nakakatakot sa kanya? Isang maliit na bayan ay may isang malaking grupo ng mga makapangyarihang tao sa labas ng bayan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa lupa. Ito ay isang napakalaking asul na lobo. Tinatayang 2 metro ang taas. Buong katawan ay kulay asul na purong-puro. 2 matalim na pangil na nakakatakot tingnan. Ang mga mata nitong nakasisilaw ay lalong nakakatindig balahibo. Dahan-dahang nilalakad mula sa malayo. Nakaangat ang bagong kasal sa likod. Naupo si Anra ng may magandang mukha at malayang postura. Isang batang lalaki na nakasuot ng magarbo at kakaiba. Mapapansin agad na siya ay isang anak ng isang malaking pamilya. Di nagtagal, pumasok si King Lang sa lumang bayan. Hinawi ng batang lalaki sa likod niya ang kanyang mga mata. Umiti siya ng mapag-imbot. Ang espiritu ng hayop ay tiyak na sa akin. Lubos siyang nagtitiwala sa sarili. Maaari ring sabihin na siya ay medyo mayabang. Sa bayan, nang makita siya ng maraming mga tagapagsanay, agad na nagbago ang kanilang mga mukha, at nagmadaling umiwas, na hindi man lang naglakas loob na lumapit. Siya ang pinakabatang prinsipe ng Shiguo. Si Shi, 12, ay matagal nang nag-aaral ng sining. Sa pamamagitan ng mayamang-yaman ng mga maharlika ng 10 bansa. Sa murang edad, siya ay pumasok na sa estado ng paghihiwalay ng liwanag. Ngayon, ang kanyang antas ay nakatayo na sa 2 langit ng kaluluwa. Malayo ang agwat sa maraming kapwa niya sa parehong edad. Hindi lamang iyon. Ang kanyang asong lobo ay isang 3 antas na halimaw. Napakalakas ng kapangyarihan. Dagdag pa ang kanyang marangal na pinagmulan. Sa loob ng teritoryo ng Shiguo, halos walang may ganang galitin siya. Subalit ang dating napakamakapangyarihan, na mabangis na asong gubat, pagpasok sa lumang bayan, biglang naging balisa. Ang malaking katawan ay patuloy na nanginginig. Pati ang mga mata ay ganoon din. Patuloy siyang umatras. Parang nararamdaman niya ang isang napakalakas na presensya. Hindi na siya makalagi dito. Nakakunot ang noo si 11. Ano ba talaga ang ginagawa mo, King Lang? Humihikbi si King Lang habang bumubulong. Gusto mong umalis, si 11 ay nagtataka. Natatakot ka ba talaga? 3 antas na halimaw ah. Kasing lakas niya. Kahit naharapin ang malaking doktor, hindi siya kailanman natakot. Nananatili pa ring puno ng lakas. Ngunit ngayon siya ay natatakot. Sa maliit na bayan na ito, ano bang uri ng bagay ang narito? Na nagdudulot sa kanya ng ganitong takot. Talagang nakakatuwa. Agad na nahulaan ni 11 ang sagot. Karamihan sa mga halimaw ay malupit at marahas. Mahilig sa dugo. Kahit na humaharap sa mas malalakas na nilalang, hindi madaling sumusuko ang mga halimaw.
Ngunit kung ito ay espiritual na hayop, ang mga espiritual na hayop ay mga nilalang ng langit at lupa. Sila ay kamangha-manghang kristal ng paglikha, na naglalaman ng dakilang daan. Ang bawat pagsilang ng espiritual na hayop ay bunga ng mahabang panahon ng pagtitipon. Hindi lamang iyon. Ang dugo ng espiritual na hayop ay mailikas na panggigipit sa mga halimaw. Ang panggigipit na ito, tulad ng isang makapangyarihang nilalang na matagal nang nasa itaas, na nakatingin sa mga nilalang sa kanyang paanan. Kahit na ang antas ng espiritu ng halimaw na ito ay hindi mataas. Isang galaw ng kamay lamang ang nag-udyok sa asong lobo na umalis sa lumang bayan. Ang lumang bayan na ito ay hindi masyadong malaki, at ang lokasyon nito ay medyo liblib. Kung hindi dahil sa balitang dala ng espiritu ng halimaw sa bundok, hindi talaga maaaring makatawag ng ganito karaming mga malakas. Napaikot-ikot. Sa loob lang ng 7-8 minuto, hindi napansin ni 11 na may mali. Sa lakas, pero ako ang nakatawag ng pansin niya. Malakas siyang lumapit. Magandang itong manok na ito. Umikot ang inahing manok ng may pagdududa. Sa isip ay nagmumurang sinabing ikaw ay inahing manok. Lahat kayo ay inahing manok. Ako ay ina po ng sinaunang phoenix. Sa mga sandaling iyon, biglang may malakas na pagyanig na narinig mula sa direksyon ng bundok. Umugong ng malakas. Ang buong bundok ay nanginginig ng labis. Biglang sumabog ang isang apoy na nagliliyab sa langit. Ang makapangyarihang enerhiya ng mga demonyo ay bumalot na parang alon. Lumitaw ang espiritu ng hayop. May mga tao na nagulat at nagsigawan sa takot. Maraming mga cultivator. Agad na nagmadali at tumakbo ng mabilis na parang kidlat. Ang mga banal sa mundo at si 11 ay hindi naiba. Isang napakalaking ibon. Nagliliyab ang apoy sa buong katawan. Isang matinis at mahahabang sigaw ang biglang umingay. Hindi alam kung gaano kalayo umabot ang sigaw na ito. Ito ay umiikot sa mataas na langit ng bundok. Ang kakaibang mga mata ay matinding nakatingin sa direksyon ng lumang bayan. Ang tingin ay puno ng misteryo. Isang malakas na tunog. Patuloy na may mga tagapagsanay na umaagos na parang alon. Lahat ay nagsusumamo na gamitin ang makapangyarihang paraan ng pag-atake. Nagniningning ang mga makapangyarihang sandata at armas. Nais nilang mapamahalaan ang espiritu na hayop na ito. Ngunit biglang kumalembang ang malaking ibon kumikilos. At ang naglalagablab na apoy ay agad na sumiklab. Kasabay nito ay umaalingaw ang mga malulungkot na sigaw. Ang kanilang mga katawan ay parang mga patak ng apoy na bumabagsak. Diretsong bumaba patungo sa lupa. Tiya, hindi ito isang espiritual na hayop. Napansin ni Yu Chang'an ang palatandaan. Dapat mong malaman na ang espiritual na hayop ay hindi ganito kaagresibo. Karaniwan, kapag ginagamit nila ang kanilang lakas, hindi ito nagpapakita ng demonyong lakas, kundi espiritual na lakas. Sayang lang, matagal na panahon na mula nang lumitaw ang espiritual na hayop, kaya't halos nalimutan ng mga tao kung ano talaga ang anyo ng espiritual na hayop. Tumingin si Guru Chen sa likod, at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at sinabi, alam ko. Ito ay isang mataas na antas ng halimaw, na may pambihirang dugo sa loob. Kung maamo ito, tiyak na ito ay isang mahusay na pagpipilian. Sa di kalayuan, pumasok sa isipan ni Shai ang ideyang ito. Hindi siya nag-atubiling masyado. Hawak ang isang sandatang pang-tires na 3. Agad siyang tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kung ikukumpara sa lakas ng iba, napakababa ng kanyang antas. Kaya't maging ang paglapit sa malaking ibon ay naging isang hamon. Nahadlangan siya ng isang layer ng naglalagablab na apoy. Napilitan siyang umatras ng hingal na hingal pabalik sa pinagmulan. Ang mundo ay nagsalita muna, kayo'y magbantay. Huwag hayaang may makalapit sa akin. Gusto kong sakupin ang malaking ibon na ito. Biglang may ingay na bang. May liwanag na lumitaw sa likod niya. Sunod-sunod na may kasabay na liwanag. Sa huli, nabuo ang isang larawan. Ang alon sa dagat ay gumagalaw ng paakyat at pababa. Unti-unting umaakyat ang isang maliwanag na buwan. Nakaangat ng mataas sa langit ng dagat niya. Ito ay naglalagay sa kanya sa isang banal na liwanag. Ito ang tunay na anyo ng Diyos. Maraming nagmumulat sa nakita. Marami ang huminto at hindi na nagpatuloy. Si Chen Shixian ay mabilis na tumakbo papunta sa harap. Bigla akong nagkaroon ng isang asul na mahabang espada sa aking kamay. Ito ay isang makapangyarihang sandata ng hari. Hindi lang iyon. Ang kakaibang tanawin sa itaas ng aking ulo ay patuloy na lumalaki. Ang tanawin ng buwan sa dagat ay biglang lumaki. Parang isang maliit na mundo ang biglang dumating. Ang mga sinag ng kapangyarihan ng batas ay umiikot sa loob nito. Mahigpit na nakabalot ang katawan ng malaking ibon dito. Ang nagmumula sa kanya na apoy ay pilit na ibinaba pabalik. Ang mga tagapaglinis ay hindi maiwasang manginig. Ito ang banal na katawan. Nakakatakot talaga. Sa imahe ng banal na katawan, lahat ay mahigpit na nakakulong. Kahit ang malaki na ibon ay hindi makagalaw kahit kaunti. Ang galit kanina ay agad na napalitan ng takot. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa katawan ng tao. Wala akong intensyon na makasakit. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Sagot ni Chen Shixian. Tinutukan mo kanina ang direksyon ng lumang bayan. Bakit nga ba? May isang tao na nagnakaw ng aking itlog. Galit na galit ang dakilang ibon. Sino ang putang inang manok na yun? Sabi ni Chen Shixian.
Nakita mo na ba ang tunay na espiritual na hayop? Tumango ang dakilang ibon at sabi. Walang nakitang Chenshixia na nagsabi, sundan mo na lang ako sa hinaharap. Ako ay isang Diyos na katawan ng tao. Sundin mo ako, siguradong hindi ka magsisisi. Siya ay nag-aalangan. Mataas na antas ng halimaw. Ipinapahiwatig nito na may daloy na pambihirang dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang ninuno ay dati ng napakaastig. Kung swerte lang siya, maaaring makabalik siya sa kanyang ninuno. Maaari itong maunawaan. Bilang isang mataas na antas na halimaw. Napakalawak ng espasyo para sa hinaharap na pag-unlad. Hindi lang iyon. Mas madaling makabuo ng mataas na katalinuhan. Ang mga mataas na antas na halimaw kumpara sa karaniwang halimaw. Kahit na maging isang malaking halimaw at iba pa. Kaya't hindi siya masyadong nais na sumunod sa isang tao. Talagang ayaw niya. Ngunit sa kabilang banda, ang tao sa harapan ay hindi basta-basta. Siya ay isang Diyos. Mukhang magandang desisyon na sumama sa kanya. Maaari mo ba akong tulungan na maghiganti? Tanong ng malaking ibon. Ngayon, hindi. Mukhang may mali sa taong iyon. Tama ang sinabi niya tungkol kay Chen Pingping. Biglang sigaw ng malaking ibon. Agad na nagsipag-urong ang lahat ng apoy. Unti-unting lumiit ang itsura nito. Sa huli, pumunta ito sa tabi ni Chen Shixian. Nang makita ang pangyayaring ito, naging malinaw sa lahat. Matagumpay na napasuko ng Diyos ang ibong ito. Sa eksaktong sandaling ito, sa kabilang direksyon, isang tao at isang baka ang tahimik na nasaksihan ang buong proseso. Si Guang Xiaoyu ay hindi makapaniwala. Gaano siya katanda, na kayang gamitin ang intensyon ng banal na katawan sa ganitong antas. Kahit isang mataas na antas na halimaw ay kayang basta-basta supilin. Nang matapos, ang nagdadalamhating nakatatandang kapatid ay susubok sa kanya. Hindi ba't parang naghahanap siya ng sariling kamatayan? Agad na tumakbo ang matandang baka para tingnan. Baka nandito rin ang nakatatandang kapatid. Nagmamadali si Guang Xiaoyu. Hindi nagtagal. Dumating ang tao at ang baka sa lumang bayan. Nakapukaw ito ng atensyon ng marami. Nakita rin ni Guang Xiaoyu ang maliit na itim na aso. Tumingin siya sa direksyon ng maliit na itim na aso. Umiti at sumigaw ng malakas, kapatid.